Ayan, maraming salamat po. Kinakabahan talaga ako, kanina pa po ako kinakabahan. Pero siyempre, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, by the way is, my name is Gemma Mabulay and for the background po, dati po akong tindera sa Baclaran, ayan. So, okey lang ba, i-share mo muna i-type mo muna diyan kung taga saan kang lugar para at least alam ko, 'di ba? At alam ng lahat na nandito ngayon kung, nasaan kang lugar ngayon para at least malaman ng iba na talagang umaabot tayo ng international, 'di ba? So, i-type mo kung nasaan kang, lugar ngayon. Ayan, may taga Kalinga, Apayao, 'di ba? Oh, grabe may mga taga-ibang bansa, may Thailand, may Kuwait, Saudi, 'di ba? So, ibig sabihin yung negosyo na ginagawa natin is pang-ibang bansa talaga, international at the same time Luzon, Visayas, Mindanao, all over the world. Ayan. So, 'yan po 'no. Pangalan ko po is Gemma Mabulay. Oh, 'yan, ang dami do'n nagpa-pop up dito, 'di ba? Muntinlupa. Oh, hello sa mga taga Nueva Ecija 'no. Ako po ay lumaki sa Nueva Ecija. And then tatay ko po is from Cebu. So sa mga Bisaya po na nandiyan ngayon, maayong buntag, maayong gabi sa inyong tanan. Ayan. So, actually pangalan ko po is Gemma Mabulay, 'di ba? Dati po akong tindera sa Baclaran. Ayan, sa po, 'di ba, 'yan po ako dati, nagsimula po ako dito, bilang tindera sa Baclaran is, 200 lang ang sahod ko isang araw. Okay, so kung sino pamilyar sa Baclaran, Baclaran Church, ayan, 'di ba pamilyar kayo diyan kung sino yung mga pamilyar diyan sa Baclaran, bangketa, mainit, 'di ba? Kapag umulan, bumabaha, 'di ba? So, diyan po ako dati galing. Okay, alam naman natin ang mga tindera napakababa po talaga ng sahod diyan. Ako nga sabi ko nga sobrang, swerte ko na that time kasi yung ibang mga kasabayan ko sa mga ibang, tindera sa mga shop, 150 ang starting nila. So ako, sabi ko baliw na ako diyan that time kasi nga ang sahod ko diyan 200 lang isang araw. Okay, and sila po yung mga taong kasama ko sa, Baclaran, mga katrabaho ko, and sila rin po yung number 1 mga negative sa, puno na ginagawa ko that time. Pero actually po 'no, yan pong mga yan, matagal ko po sila nakasama. Tumagal po ako ng 5 years sa Baclaran and, ang malupit wala po talagang nangyari. Imaginin mo ang saklap lang na, umabot ako ng 5 taon diyan, every year ang nagiging sahod ko dumadagdag lang ng ₱20 isang taon. So, ibig sabihin unang sahod ko is ₱200, okay, and then, the next year, 'di ba nagdalawang taon ako, nagdagdag ng ₱20, baliw na kaagad ako. And 'yun, hindi na po ako bago sa ganitong business. Ako po yung babae na kahit hindi pa po ako nag-uunod dati, mahilig na akong humanap ng extra income. Ako po yung babae na lahat talaga pinapasok sa pagkakakitaan. Kasi nga bakit, single mom po kasi ako. Okay? So sa mga single mom diyan, kaway-kaway. Kung single mom ka, be proud kasi unang-una, 'di ba alam ko, lahat ng mga single mom, lahat 'yan mga palaban. 'Di ba? Lahat 'yan mga alam mo 'yun, papasukin talaga lahat, ultimong butas ng karayom papasukin talaga 'yan. 'Di ba ako kasi bilang single mom, ako rin po yung babae na hindi pumapayag na walang sariling pera. Okay? Imagine mo nag-networking na rin ako dati, dati na po akong Global, okay, and then nag-Avon din ako, ayan. So actually may certificate ako niyan, naging ano ako niyan, manager ng Avon pero hindi yung branch manager ha, yung sa kanila kasi ano, kapag marami kang sales, okay, so lumalaki yung credit line mo, okay, yung credit limit mo. So, umabot ako ng 100,000 diyan that time kaya lang na-stress ako kasi nga pinapautang ko yung mga products tapos hindi naman sila nagbabayad. So sa madaling salita, marami po akong pinagkakakitaan na pera dati, hindi pa man po ako nag-uuno kasi nga kulang na kulang talaga. Sabi nga nila, 'di ba, huwag kang makokontento kung isa lang po yung pinagkakakitaan mo lalo na kung kulang. 'Di ba kasi unang-una, 'pag kulang kasi sa mahal ng bilihin ngayon, napakababa na po ng ₱200, yung ₱200 pambili mo lang ng bigas 'yan. 'Di ba sa buong maghapon yun lang po yung, bigas mo ₱200. So, kulang talaga. Hindi ko nga malaman, eh. Ngayon iniisip ko sabi ko, "Paano kaya ako naka-survive?" 'Di ba paano ko kaya i-survive yung pamilya ko, yung mga anak ko, na yun lang po yung sinasahod ko dahil siyempre 'di ba, mahilig ako sa extra income. Ayan, nung time na yan, bago po ako naging
mula sa Baclaran, naging OFW po ako sa Malaysia. Okay, kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga taga-ibang bansa diyan, lalo na kung DH ka, OFW ka man ngayon, ano man ang trabaho mo diyan sa ibang bansa, huwag kang tumagal diyan. Napakahirap po maging OFW. 'Di ba? Lalo na kung DH ka, napakahirap. Alam ko kung anong pakiramdam ng mga DH na nandiyan ngayon sa iba't ibang lugar. Okay, ng bansa. Okay, kasi bakit? Ang pinaka number 1 kalaban natin mga OFW, okay, homesick. Tama ba? Actually, DH pinakamahirap na trabaho sa ibang bansa eh. Bakit? 24 hours, hawak ng boss natin yung oras natin. Tama? So that time, sabi ko, okay lang na magtrabaho sa ibang bansa. Bakit ang mindset ko po kasi dati, mag-a-abroad ako para at least mabigyan ko ng magandang buhay yung pamilya ko. Okay, mag-ibang bansa ako para at least yung mga anak ko, mabigyan ko sila ng magandang buhay. 'Di ba? So, yun po kasi talaga ang karamihan na mindset ng Pinoy eh. Tama ba? Na mag-ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay yung mga anak. 'Di ba? Yung pamilya. Pero napakahirap kasi nga yung homesick, yung pinaka-number 1 kalaban ko, sobrang payat ko diyan kasi hindi ako kumakain ng mga pagkain nila kasi nga Koreano yung amo ko dati. So, ang mahirap lang 'pag nagkasakit ka, sarili mo yung mag-aalaga sa'yo. Tama, 'pag nagkasakit ka, walang ibang mag-aalaga sa'yo kundi ikaw pa rin. Ang masakit nga 'pag may sakit ka, yung amo mo kahit tulog ka na, gigisingin ka pa para lang magtimpla ng kape. Tama ba? So that time, sabi ko ayoko nang bumalik ng ibang bansa. 'Pag natapos ko yung kontrata ko 'to, uuwi na ako ng Pilipinas. Hindi na talaga ako babalik ng ibang bansa. Yun po talaga ang mindset ko that time. Okay? And then pag-uwi ko ng Pilipinas, yun nga, naubos ang ipon. Actually, karamihan po ng mga nasa ibang bansa, karamihan po niyan, kapag nakaipon po ng pera yan, uuwi ng Pilipinas. Ano mangyayari pag umuwi ng Pilipinas? Mauubos yung ipon. Yung 2 taon na pinaghirapan sa ibang bansa, 1 linggo lang, ubos na agad ang ipon. Tama ba? So, ibig sabihin, ang hirap. So, sabi ko, hindi na ako babalik ng ibang bansa. Okay, kasi bakit? 1 week lang mahigit, ubos agad yung ipon ko. Di ba, ang ginawa ko, yun nga, sideline ako, pumasok ako sa ibang networking, na alam mo yun, sabi ko, hindi pwedeng magpapahinga ako kasi may mga anak ako. Okay, and then hanggang sa one time, may nag-alok sa akin, magtendera daw ako sa Baclaran. So, ginrab ko po yun. And then doon na po lahat nag-start. Okay, umabot po ako ng 5 years sa Baclaran, wala pong nangyari. Actually, eto po, no, eto po na nasa Baclaran ako, nung umabot po ako ng 5 years, sabi ko sa sarili ko, bakit ganon? 'Di ba? 5 taon na ako, lumalaki yung 5 taon na ako sa Baclaran. 13 years ako nag-empleyado simula nung pagka-graduate ko. Sa totoo lang, hindi naman po ako high school graduate. Okay, nakapag-college po ako. Okay, undergrad po ako, isang sem na lang. Hindi ko pa naitapos 'yon kasi nga sa sobrang kulang ng pera. Wala talagang pera, hindi ko kasi kami galing sa mayaman na pamilya eh. 'Di ba? So that time, sabi ko, tumatagal ako 5 years sa Baclaran, walang nangyayari. 13 years ako nagtrabaho, walang nangyayari. Sabi ko, lumalaki yung mga anak ko, hindi ko sila mabibigyan ng magandang buhay. Kung tindera pa rin po ako sa Baclaran. Kaya nung time po na yon, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng magandang opportunity. So, kung ikaw nagdadasal ka kay Lord ngayon, kung nagdadasal ka ngayon na sinasabi mo, bigyan ka ng magandang opportunity, di ba, baka nang humihiling ka kay Lord na sana makaahon ka sa kahirapan. Di ba, ako rin, ganun ako dati. And one time, nakilala ko po yung isang taong nag-invite po sa akin. Siya po yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Okay, actually, kidnap po ako niyan that time. Nakilala ko po yan, no? Sabi niya sa akin, magkita daw kami. Di ba? Hindi po niya sa akin sinabi na mag-uuno kami. Kasi nga alam niya na networking po ako. Which is hindi naman niya alam na hindi naman ako active doon. Okay? And then ang malupit, no? Kinidnap niya ako. Sabi niya, punta tayo ng SM Aura. Di ba, dinala niya ako sa SM Aura, pinakain niya ako sa Buda. So sabi ko, anong kakain natin dito? Barbecue lang? Sabi niya, okay na yan kasi mamaya may kakainan pa ulit tayo. Na-invite ako dito sa December po. Okay, so ang sabi niya sa akin, may mga parapol, Christmas party daw nila. So ang ginawa ko, kumain naman ako. Ang malapit na part, nung kumain po ako, dinala nila ako sa opisina, pinakausap nila ako sa kahit sinong tao na hindi ko kakilala. Ang malapit na part, inupo ako sa harapan, ang sabi sa akin, makinig lang daw ako. Ang good news, no, dumadami yung tao. So sabi ko, grabe ang daming tao. So hindi ako makaalis sa harapan kasi nga ang daming tao eh. So sabi ko sa sarili ko, paano kaya ako makakatakas
pagkataas nito. Ito malapit na part. No, nung nag-explain na po ng marketing plan, si Upline Kit that time, dating teacher, ang malapit na part, doon ako nabaliw. Sabi ko, bakit ganun? Siya nga teacher eh. Siya nga professional. Pinagpalit yung trabaho sa uno. So sabi ko, anong karapatan kong mag-inarte? Di ba? Anong karapatan ko na hindi gawin yung visa sa to? Na ako nga tindera lang sa Baklaran. Di ba? Actually, may mga napasukan naman ako na trabaho. Kaya lang, hindi naman ako tumatagal kasi nga nag-e-endo ako kasi nga nauso yung end of the endo na yan. 'Di ba? After 5 months, mag-a-apply ka na naman ng panibago. Sabi ko dito na lang ako sa Baklaran. And ang malapit na part nung pinaliwanagan ako ng business, grabe baliw na baliw ako. Sino dito yung mga hindi nakatulog? Sige, take mo diyan. Nung pinaliwanagan ka ng business tapos hindi ka nakatulog. 'Di ba? Ako that time hindi ako nakatulog. Bakit? Baliw na baliw ako eh. Sabi, yayaman daw ako, imagine mo yun. Di ba? Sinong gustong yumaman? Siyempre sabi ko, ako. Tama. Bakit? Maraming gustong yumaman, pero ayaw maglabas ng pera. Maraming gustong yumaman, pero ayaw mag-sacrifice. That time, sabi ko, grabe, may chance pa pala ako na pwede mabago yung buhay ng pamilya ko. Okay? Kaya that time, sabi ko, hindi ako papayag na hindi ko siya gagawa ng paraan. Noong time na na-invite ako dito kay Una, wala po talaga akong pera. Okay, wala akong pera, walang ipon, sa madaling salita, walang nangyari sa buhay. Kaya nung time ko na yan, sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na habang buhay, wala po akong pera. Hindi ako papayag na habang buhay, ganun pa rin ang buhay. Kasi sabi ko, gagawan ko talaga siya ng paraan. Actually, alam nyo, doon ko na-realize, sabi ko, bakit ganun? 13 years ako nagtrabaho. Ang tagal ko na buhay sa mundo, wala akong pera. Diba? Hindi ako pumayag na wala akong pera. Imagine mo, ibabalik natin sa unahan ha. Yung matanda na yan, lahat yan, mga katrabaho ko, inutangan ko yan. Sabi ko sa kanila, pautangin niyo ako, mag-uuno ako. Alam mo, sabi nila sa akin, huwag kang maniwala dyan, scam yan, kalokohan yan, pyramiding yan. Pamilyar? Baka ikaw, di ba? Sinasabihan ka ng mga kamag-anak mo, huwag kang maniwala dyan, scam yan, kalokohan yan, pyramiding yan. Huwag kang maniwala sa mga yan. Or, nakadepende na sa'yo kung maniniwala ka o makikinig ka sa kanila. Ako, sa totoo lang, nung sinabi nila sa akin na huwag ako maniwala dito, scam to, kalokohan to, hindi ako nakinig sa kanila. Even sa pamilya ko, nanay ko, mga kapatid ko, na sobrang negative. Bakit? Mga negosyante sila eh. Pwede naman ako makinig sa mga kapatid ko kasi nga negosyante sila. Diba? Kaya lang, tinignan ko kasi yung sitwasyon ng buhay ng mga kapatid ko. Mga negosyante pero walang pera. Mga negosyante pero walang ipon. So that time, sabi ko, kung maniniwala ako sa kanila, tinignan ko yung sitwasyon ng buhay ng bawat isa, walang nangyari. Sabi ko nga, yung matanda na yan, siya po yung tinignan ko. Sabi ko sa sarili ko, ayokong dumating ang time. Natatanda ako sa mundo. Okay, natatanda ako na walang mangyayari sa buhay ko. At ayokong dumating ang time, natatanda ako, natatrabaho pa rin po ako. Diba? Gusto mo ba, 60 years old ka, natatrabaho ka pa? Diba? Hindi. So sabi ko sa sarili ko, ayokong dumating ang time na ganon. Ang malapit na part, sabi ko, siya nga, tumanda na nakakatrabaho, bakit ako makiniwala sa kanya? Doon ako naniwala sa mga taong positive, yung may mga pangarap. Alam nyo, ang ginawa kong paraan dito, ayaw ko suportahan ng pamilya ko kasi naniniwala ko na isang bagay pag gusto may paraan. Tama. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Tama ba? So, ang ginawa ko that time, marami po akong paraan. Ang ginawa ko dito, nag-cash advance po ako sa boss ko. Isang buwang sahod ko, kinash advance ko po yun. Nakasali po kagad ako dito that time. Imagine niyo po, mga uplines, nag-sacrifice ako isang buwang hindi sumahod para lang po makapag-uno. Diba? Sabi ko, ang mindset dati, di baling na mag-sacrifice ako ngayon, wag lang habang buhay. Tama ba? So sabi ko, di baling mag-sacrifice ako na magutom yung mga anak ko ngayong buwan na to, wag lang habang buhay, magugutom yung mga anak ko. Kaya that time, sabi ko, hindi ako papayag na wala po kaming pera everyday. Imagine niyo isa po ako sa produkto ng mga nagbabawi. Baka ikaw, binabawi mo pa yung pinangsali mo. Ako, nagbawi pa ako niyan. Sabi ko kay sa upline ko na yan, kay upline Jeff. Sabi ko sa kanya, ayoko nang mag-uno kasi naniwala ako sa mga taong negative eh. Di ba? Kasi nga, sabi niya ng mga kaibigan ko, wag ako maniwala kasi naaway pa ako ng nanay ko. So, sabi ng upline ko, tara punta tayo ng office. Sabi niya sa akin, babawi natin din yung pera. Pagdating ko doon, pinakausap na naman ako. Ayun, good news, nag-certified members na ako that time. O, di ba? So, eto pong upline ko na to, mga uplines, siya po yung taong nag-invite sa akin at sobrang thankful ako kung bakit andito ako ngayon.
kahit iniwanan na po niya ako. Actually, pagkasali ko po kay Uno siguro, 2 months, 3 months na wala na po yung upline ko, nag-quit po siya. Okay, kung ikaw wala kang upline, 'di ba, okey lang 'yan. Laging sinasabi sa'kin na upline bolter. Actually sa upline bolter, sobrang laki ng, utang na loob ko sa kanya kasi kahit hindi niya ako kaano-ano at kahit hindi ko siya kakilala, classmate kasi ko ng upline bolter. So sabi niya, iga-guide niya ako, kailangan lang daw makinig ako sa kanya. Okay, so iniwanan ako nung upline ko na 'yan, hindi na 'yan bumalik at hindi na rin po siya babalik. Okay? Kaya ikaw, magpasalamat ka sa upline mo kung nandiyan yung upline mo ngayon. Pasalamatan mo siya. Kung gina-guide ka niya, pasalamatan ka niya kung kinukumusta ka pa niya everyday, magpasalamat ka sa kanya. Okay lang ba pasalamatan niyo yung mga upline niyo? Pasalamatan niyo sila? Sabihin mo sa upline mo, "Salamat upline, nandiyan ka palagi. I love you talaga upline." And then actually po, kung bakit ko po sinasabi yan, pahalagahan mo yung upline mo habang andiyan pa sila. Okay? Kasi bakit? Unang-una, okay, yung upline ko iniwanan ako, nung nagsimula ako kay Uno, ang mindset ko hindi naman yung upline ko ang magpapayaman sa'kin kundi ako pa rin. So ibig sabihin, yung upline mo hindi yan ang magpapayaman sa'yo, ikaw pa rin. Kahit gaano pa kalupit ang ang upline mo, kahit upline mo pa si upline Christopher Pasag, sobrang lupit. Kung hindi mo kayang tulungan yung sarili mo para yumaman, hindi ka yayaman. Hindi po upline mo ang magpapayaman sa'yo. Ako nga walang upline, eh, pero ginawa ko yung business. Okay, so be thankful kung nandiyan yung upline mo at alam ko, okay, mahal ka ng upline mo. Ako kasi yung upline ko, nag-quit po siya and, bad news. Okay, so ano pang gusto niyong mauuna, good news o bad news? I-type mo nga diyan. Sige nga, i-type mo. Okay, so sige, ang good news ay ang bad news. Okay, yung upline ko, hindi na po yan babalik kahit kailan kasi namatay na po siya. Okay, namatay na po siya siguro, 2 years na po ata siyang patay ngayon. Okay, so ang bad news, wala na po yung upline ko, so ibig sabihin hindi na po siya babalik. Okay? Pero ang good news, okay, yung upline ko kahit patay na kumikita pa. Bakit? Gano'n po kaganda yung negosyong ginagawa po natin, na kahit mamatay ka man ngayon, okay, gano'n kaganda yung Uno, na kahit patay na ka na, okay, kikita ka pa. Kasi bakit? Yung Uno po, yung account natin sa Uno transferable po 'yan. Yung account po ng upline ko itinransfer po sa anak niya, okay? Yung anak niya ngayon na, 13 years old, yun po yung kumikita. Continuous po yung income, eto malupit, siya yung nagpasabi sa akin, may 3% po siya sa akin every month. So kung kumikita po ako ng every month, 100,000, may 3,000 po natatanggap yung anak niya. So imagine mo sa SSS, 'di ba, kailan ka makakatanggap ng ano, ng pension? 'Di ba 'pag nag-edad ka na ng 60 years old? 'Di ba? O kaya 'pag PWD ka? Tama, dito kahit patay ka na, kumikita ka pa, imagine mo iba pa yung 3% niya sa akin, iba pa po yung kinikita niya every month. 'Di ba? So gano'n kaganda yung negosyo natin kaya dapat seryosohin mo 'to. Mahalin mo yung Uno, bakit? Gano'n kaganda yung negosyo na ginagawa natin. Kaya nga ang swerte natin sa mga BODs, ang dami nilang plano, 'di ba? Ang dami nilang plano para sa atin na kung saan tatrabahuhin mo na lang, 'di ba? So 'yan yung upline ko, hindi na siya babalik, nakakatakot naman 'pag bumalik pa siya sa'kin, 'di ba? Baka ang mahirap niyan gina-guide niya ako habang nasa office ako, eh, malamig na po 'yun, 'di ba? So multo na yung upline ko, 'di ba? Pero siyempre sabi ko nga, wala akong ibang laging, ipinagdadasal na, laging sinasabi sa kanya na thankful talaga ako kasi dinala niya ako sa Uno. Kaya mga uplines, mahalin mo yung upline mo. 'Di ba masarap kapag may upline, sabi ko nga, ano kayang pakiramdam ng may direct upline? 'Di ba kasi ako si upline Bolton hindi naman talaga siya yung direct upline ko, iba pa rin yung upline mo na nagpasali sa'yo at andiyan pa rin habang gina-guide ka, 'di ba? So 'yan, multiple accounts. Actually 15 accounts po ako dito, okey? Baliw na baliw po ako diyan that time sa multiple accounts. 'Di ba kasi bakit? Unang-una, nung pinaliwanagan ako ni upline Bolton ng multiple accounts sa mga bago diyan, alamin mo kung ano po ba yung multiple accounts na 'yan. Karapatan mo pong malaman kung ano po ba yung tinatawag na multiple accounts. Okay? Kasi bakit?
ang negosyo po natin, hindi po ito small time business. Ang negosyo po natin is big time business. Okay? So ako po dito, nung pinaliwanagan ako ng multiple accounts, baliw na baliw po ako. Pero actually, nung pinaliwanagan nila ako ng multiple accounts, wala naman po talaga akong pera. Kung natatandaan nyo, yung pinangsali ko dito, ipinangutang ko pa sa boss ko, pero yung pinang multiple accounts ko, sabi ko nga, pag ang bagay ay gusto, may paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Ginawan ko lang din po siya ng paraan. Okay? So, yan, actually, on the spot po, nag-15 ako dyan, 5 days lang, 15 accounts na agad ako. Di ba, balo na balo yung upline ko dyan. Bakit? Weak side niya ako eh. Di ba? Kaya lang, sabi nga ng upline natin, huwag mong titignan kung yung upline mo kumikita sa'yo. Kasi sabi nga nila, kung ayaw mong may kumikita, huwag kang magdamit. Kung ayaw mo na may kumikita, huwag kang kumain. Tama ba? So, ganyan po kaganda yung multiple accounts. Sa totoo lang, hindi lang po ako dito yung 15 accounts. Mga kapatid ko, 15 accounts. Okay? So, hindi pa po sila kasakay dyan that time. Ako pa lang. Okay? Kaya lang, ako po, dahil sa kagustuhan ko mabigyan ng magandang buhay yung mga anak ko, ang ginawa ko po dito, nilagyan ko rin po ng account yung mga anak ko dito. Yung mga anak ko, 15 accounts. Okay? So, ang malapit na part po niyan, sabi ko sa sarili ko, seseryosohin ko naman yung uno, ganun din naman eh. Tama ka ba? Tatanungin kita, ilan ba ang gusto mo? Isang 1.5 o 15 1.5? Siyempre dapat 15 1.5, tama ba? Kasi bakit? Mas masarap kaya yung mas maraming 1.5. Ganun din naman, mag-i-invite ka, magpapasali ka, di ba? Magta-training ka, mapapagod ka, magugutom ka, tapos 1 account ka lang. Ang lamang mo lang, ako, 15 accounts ako. Pag may sumali sa akin na isa, 15 1.5 agad ako, ikaw, isang 1.5 ka lang. Okay? So, ganun kaganda yung multiple accounts. Kung seseryosohin mo lang din naman tong uno, huwag kang pumayag na isang account ka lang. Kasi kung bakit maraming Jollibee, negosyo po kasi siya. Kung bakit maraming McDonald's, wala naman tayong nakita na iisa lang na Jollibee. Wala rin po tayong nakita na iisang McDonald's lang. So, ibig sabihin, the more na maraming accounts, the more na maraming branches, the more na may chance kang mabilis yumaman. Pero syempre, kailangan tatrabahuin mo pa rin. Tama? So, yan po yung nag-multiple accounts ako. Ang malapit na part po niyan, yan po yung old normal office. So, actually, alam nyo, sa totoo lang, ang saswerte po ninyong lahat. Even tayo po lahat, ang swerte natin. Bakit? Yung pagka-training natin ngayon, kahit na Zoom ka na lang, nasa bahay ka na lang, di ba, hindi mo na kailangan pumunta pa ng opisina, hindi mo na kailangan pumunta pa ng iba't ibang lugar para makapag-training, hindi mo na kailangan mag-tren, mag-MRT, mag-jeep, or mag-bus, or mag-commute para lang matuto at makapag-training. Dati nung old normal, kailangan pa po namin pumunta ng opisina para lang makapag-training. Natatandaan ko yan, sabi ni Aten Rainier sa akin, Gemma, kapag ikaw office at sumali ka dito kay Uno, dahil kasali ka na pala, sabi niya sa akin, dahil kasali ka na, sabi niya sa akin, ang gawin mo, everyday mag-office ka. Sabi niya sa akin, everyday mag-office ka. Sabi niya, pagka nabuo mo yung 30 araw or 30 days sa loob ng isang buwan, kailangan wala kang absent, Gemma. Sabi niya sa akin. Sabi niya, kung talagang gusto mong kumita ng malaki, syempre 15 accounts na ako, gusto kong i-workout yung multiple accounts ko. So, siseryosohin ko to, aralin ko yung business. Bakit? Kailangan natin mag-training everyday. Diba? Live man yan sa 3 p.m. Diba? Everyday may live po tayo. Every night, meron tayong training. So, kailangan natin mag-training everyday. Bakit? Ang mga doktor, bago naging doktor yan, nag-training po ng malupit yan. Ang mga nurse, kung bakit naging nurse yan, nag-aral din po yan. Ang mga teachers, ganun din. Ilang taon muna sila nag-aral bago naging teachers, bago naging professional. Diba? So, ganun din dito kay Uno. Kung gusto mo maging milyonaryo, mag-aral ka muna ng ilang taon. Aralin mo ng aralin yung business. Tama ba? So, that time, sabi upline rin niyo sa akin, buuin mo yung isang buwan, walang absent. Pag umabsent ka ng isang araw, back to zero tayo. Bibigyan ka ng 1.5. Imagine mo, 1.5 ang bibigyan niya sa akin sa loob ng isang buwan. Everyday ang pamasahe ko, 200 balikan. Sabi ko sa kanya, parang naglolokohan na lang tayo dito. Sabi ko, ang sahod ko, 200 everyday. Pag o-opisin mo ako, back and forth, 200. So, hindi na ako kakain nun. Sabi niya sa akin, Gemma, pag mong tignan yung pamasahe mo everyday, ang tignan mo dito, sa araw-araw na nag-training ka at naaaral mo yung business, hindi mo namamalayan, pagdating ng 30 days, sobrang ang dami mo nang natututunan. So, ginawa ko po yun.
Kahit napakatigas ng ulo ko, pero sumusunod ako sa mga uplines ko. Actually, ginawa ko po yan, sa dami namin na nagta-train, nag-office, ang naka-hit lang po ata niyan sa amin, siguro nasa 30 kami, ang naka-hit lang, 4 lang ata kami. O, di ba? Kahit kulit-kulit na yung papel ko, kailangan ko papapirmahan kay upline Rainier yun. Kasi may attendance kami everyday, eh, kailangan pipirmahan niya everyday yun. So, yun. No, hindi ko namalayan. Actually, ako nga 1 week lang. Nasa araw-araw na pagta-training ko sa office, 1 week lang natutunan ko na i-present yung, business. Kaya nga dapat ikaw alamin mo na agad kung paano mag-present ang business, eh. Bakit kailangan mong aralin yung business? Kailangan mong matutunan kung paano mag-present ang business kasi nga para kahit saan ka magpunta, okey, alam mo kung paano ipapaliwanag yung negosyo. Yung marketing plan, yan po yung pinakabalak po natin sa business. Para kahit saan ka magpunta, kahit nasa jeep ka, puwede ka maglatag. 'Di ba ako po 1 week lang po, alam ko na po kaagad kung paano mag-present ng marketing plan. So, dapat aralin mo rin po 'yun. Okey? So, ngayon ang imagine mo nasa Zoom ka na lang, 'di ba? Kahit nakahiga ka puwede kang mag-training, kahit nakaupo ka, kumakain ka, kahit nasa CR ka, 'di ba puwede kang mag-training. So, ang swerte po natin ngayon hindi mo na kailangan lumabas pa ng bahay para lang matuto. Tapos ang gagawin pa kailangan ka pang, pilitin ang upline mo para mag-training, 'di ba? Dapat nga hindi ka pinipilit ng upline mo sa pagta-training, eh, dapat ikaw na yung nagkukusa. Bakit kasi negosyo mo 'to, eh. Wala namang ibang mag-aaral ng negosyo natin kundi tayo pa rin. So, ibig sabihin, kailangan nating aralin yung business. Kailangan mo ring aralin yung business. Huwag mong iasa lagi sa upline mo yung pagta-training na kailangan everyday i-re-remind ka pa niya. 'Di ba? Kasi bakit lalo na kung bago ka pa lang ngayon, kailangan araw-arawin mo po ito. 'Di ba? Kasi ang kanta 'pag araw-araw mo naririnig, makakabisado mo po 'yan. 'Di ba? Ako nga kabisado ko na yung mga kanta ni JJ, eh, ni Coco Melon. Bakit? Si Uno, yung anak ko, araw-araw yun ang pinapakinggan, eh, si JJ. 'Di ba? So, gano'n din dito sa Uno, araw-araw, mag-training ka lang, araw-araw makinig ka lang ng training. Okey, so Body and Soul. Ayan, sino na nakate ng Body and Soul? Sino diyan? Sige nga, type mo nga. Sige, tingnan natin kung may mga nakate naman ng Body and Soul dito. Ayan, 'di ba? Oh, 'di ba ang dami na naka-attend ng Body and Soul, oh, meron pang hindi naka-attend. 'Di ba, attend ka ng Body and Soul. Kung sa baga sa kaldereta, ay sa kare-kare, yung Body and Soul, yan yung pinakabagoong ng kare-kare. Hindi makukumpleto yung pag-uuno mo dito kay Uno or yung negosyo mo kay Uno kung hindi ka makaka-attend ng Body and Soul. Sa totoo lang, china-challenge ko kayo lahat na nandito ngayon, lalo na kung hindi ka pa nakaka-attend ng Body and Soul. Marami ako sa grupo ko, mga taga Mindanao, shout out sa mga taga Mindanao diyan, mga taga Cotabato, 'di ba sila Efrain Joseloni. Yan silang mga taga, Mindanao, lahat po halos karamihan sa Voltage mga taga Mindanao. Bumababa pa ng Pilipinas ng Maynila, okey, ng Antipolo para lang po maka-attend ng SMBS or ng Body and Soul. 'Di ba? Meron po akong downline from Korea, si Minju, kung nanonood ka ngayon. 'Di ba? Umuwi pa po 'yan ng Pilipinas para lang po makapag-Body and Soul. Ang dami po namin mga ka-business partner na mga nasa ibang bansa. Si Upline Elba, shout out, 'di ba? From USA. 'Di ba? Umuwi na ng Pilipinas para lang mag-Body and Soul. Ang malupit ngayong April, babalik na naman siya para second timer niya. 'Di ba? Imaginin mo, ma-challenge ka kung nasa Pilipinas ka lang, yung mga nasa ibang bansa nga umuwi pa para lang makapag-Body and Soul, ikaw pa nandito lang sa malapit. 'Di ba? Bakit? Gano'n po yung kagandahan ng ng Body and Soul. Kasi bakit? Yan po yung pinakasekreto kung paano tayo, kumita ng mas mabilis at paano mo matututunan ng mas mabilis yung negosyo. Hindi po itinuturo sa lahat ng training ang, tinuturo sa Body and Soul. Dati kinikidnap pa po kami, ako kidnap po ako diyan. Ang sabi sa akin ni Apring Volter, magsu-swimming daw. Pansinin mo naka-yellow kami lahat, naka-yellow lahat sila diyan, ako nakakulay itim. Kidnap ako niyan, eh. Sabi swimming, tapos yun pala, hindi pala magsu-swimming, magta-training pala. Ang malapit pagkatapos ng training, uwian na. 'Di ba? Eh, ngayon pagkatapos ng Body and Soul mag-a-outing pa, pupunta pa tayo sa kung saan-saang lugar. Ngayon, Body and Soul namin ng isang grupo ko, sa April 17, magha-100 islands kami after ng Body and Soul. 'Di ba dati pagkatapos ng Body and Soul, bahay na, uwi na kaagad, commute pa. Ngayon naka-bus ka pa. 'Di ba? So napakadali na ng negosyo natin.
wala ka ng dapat pang ipagduda, wala ka ng dapat pang, katamaran kasi bakit? Sasakay ka na lang, magsu-zoom ka na lang, nakahiga ka na lang, nagte-training ka. So, ibig sabihin, kung talagang gusto mong kumita ng malaki, umattend ka ng Body and Soul. Diyan mo makikita yung mga bermudang itim, siopaw na tumatalbog, kikiam na baluktot, may kikiam na tuwid, may kikiam na unat, marami. 'Di ba? May pasas na panat, may pasas na maputi, maitim, may ano, ang dami. At doon mo mararanasan lahat, okay? Na alam mo 'yun, kaya nga sinabing body and soul, eh. Yung kaluluwa mo hihiwalay sa katawan mo. O kaya sumama ka ng body and soul. Okay? So, wag kang pumayag na hindi makasama ng body and soul kasi yun yung pinaka-betchin ng pagkain natin, ng negosyo natin. Okay? So, 'yan, sila po yung DPSY ko. Dapat alam mo kung sino yung DPSY mo. Baka mamaya ang DPSY mo kung bakit ka na sumali kasi crush mo yung upline mo. Baka kaya ka sumali kasi yung nag-invite sa'yo, crush na crush mo. 'Di ba ako kasi nung sumali ako sa UNO, sila po yung pinaka number 1 DPSY ko. Number 1 yung mga anak ko, okay? And then siyempre yung mga kapatid ko. Okay? Yan yung mga kapatid ko, ito po yung nanay namin, yung nakaitim, nasa marami po kami. Pansinin niyo yung mga picture namin diyan, mga mukha kaming badyaw. Gusto niyo ba i-zoom out ko? Zoom out ko. Ayan, oh. 'Di ba, mga mukha kaming badyaw? 'Di ba? So, ibig sabihin, hindi po kami galing sa mayaman na pamilya. Ang nanay ko po is labandera lang. Ang tatay ko construction worker. Okay? Naranasan po namin na kumain ng, tira-tira ng pagkain ng ibang tao. Kung sino po yung mga taga Nueva Ecija, mga sundalo na nandito ngayon, ang nanay ko po is labandera po sa, Fort Magsaysay, sa 7th ID Division. Okay? Siya po yung, labandera ng mga damit ng mga damit ng mga sundalo. Yan po ang naging paraan niya kung paano kami buhayin ng magkakapatid. Ang tatay ko naman is construction worker. So, ibig sabihin, hindi po kami galing sa mayaman na pamilya. Okay, ayan po yung mga anak ko, ayan yung ate ko, 'di ba? Si Jemmy, si Grace, 'di ba? Ang Mabulay Sisters, 'di ba? Yung bayaw ko, 'di ba? So, mga pamangkin ko. So, alam mo 'yon, yan po, ayan nga, sabi nga kanina ni Coach Jay, no, ano ba yung nagpupursige sa akin kung bakit ako araw-araw humahataw? Para sa kanila, sa mga anak ko, ayoko kasing dumating ang time na yung mga anak ko mararanasan pa rin nila yung hirap na naranasan ko po dati. Yung tipong kumakain ka ng tira ng ibang tao. 'Di ba ayoko maranasan ng mga anak ko yon. Kaya kung bakit po ako nag-uuna para po sa kanila and siyempre para rin po sa nanay ko. Kung buhay pa yung nanay mo, yung tatay mo, yung magulang mo, itodo mo 'to. Bakit? Ako po nanay na lang ang meron ako, alam ko kung paano mawalan ng magulang. So sabi ko sa sarili ko nung time na nakita ko yung UNO, hindi ako papayag na pati po yung nanay ko mawawala sa mundo, hindi ko maiparanas yung masarap na buhay. 'Di ba? Kaya kung bakit ko ginagawa si UNO para po sa kanila. Okay, sa nanay ko, sa mga kapatid ko, and then sa mga anak ko. Pero negative pa rin sila. Okay? Pero yun nga, hindi ko naman sila pinansin kahit negative sila, hindi ko sila inaway. Kasi naniniwala ako na dating ang time magkakaroon ako ng resulta at sila pa rin ang makikinabang. 'Di ba? So, kaya ikaw kung crush mo yung upline mo, tigil-tigilan mo na 'yan. 'Di ba dapat alam mo kung ano yung deepest way mo. Dapat alam mo kung bakit ka ba talaga nag-uuno. Ang gawin mo, ilagay mo yung picture ng anak mo. Ako sa totoo lang, ang wallpaper ko, mga anak ko. Ayan o, nakita niyo po, mga anak ko yung wallpaper ko. So, ibig sabihin, alam ko kung paano ko, kung bakit ko ginagawa si Uno. Lagay mo sa wallpaper mo yung anak mo, tapos para at least pagbukas mo pa lang ng cellphone mo, paggising mo pa lang, uy, kailangan ko palang humataw, may mga anak pala ako. 'Di ba? Tapos ilagay mo sa dingding ng higaan mo. Kailangan mo mag-goal na yumaman. 'Di ba? Kasi bakit may mga anak ka at may pamilya ka. 'Di ba? So, yan, no? Offline na hataw. Ganyan po kami humataw dati. Actually, ngayon bumabalik na. 'Di ba? So, dati po ganyan po kami. Kung paano po kami humataw. Imagine niyo yung mga uplines. Ako lang po ang babae diyan. Nakikipagsabayan po ako sa mga lalaki. Okay? So, nagpa-flyers po sila sa Farmers, sa Cubao, sa Baclaran, sa Alabang, sa EDSA. Ang dami po namin pinupuntahang lugar para lang po makapagbigay ng flyers. So, ang hirap po dati humataw kasi nga, kailangan mo mamigay ng flyers para lang magkaroon ng invite. Ngayon, sa UNO, sa online, magpo-post ka lang sa Facebook, kinakatamaran mo pa. Tama?
Binibigyan ka na nga ng upline mo ng pam-post sa Facebook, ayaw mo pa mag-post sa Facebook. 'Di ba? So hindi mo na pagdadaanan na mag-flyers. Hindi mo na pagdadaanan na ma-reject sa offline. Bakit? Kasi nga online tayo ngayon, pwede ka mam-prospect sa Facebook, pwede kang kumausap, hindi mo ramdam kung mare-reject ka ba. Okay, hindi mo ramdam yung rejection. Dati ganyan po yung ginawa ko, nakikipagsabayan ako sa mga lalaki. Babae po ako, mukha lang po akong lalaki. Babae po ako pero ang galawan ko lalaki talaga. Kasi bakit kailangan kong humataw, wala akong dapat sayangin na oras. Wala akong dapat sayangin na lakas. Bakit? May mga anak po ako na lumalaki at may nanay po ako na hinahabol ko yung oras. 'Di ba? So alam mo, galit na galit sa akin yung nanay ko diyan. May mga nakakita sa akin ng mga kakilala niya, lalo na ng mga kapatid ko, "Uy, si Gemma nakita namin may iba't ibang lalaking mga kasama, araw-araw kasama lalaki, iba-ibang lalaki." Sabi sa'kin ng nanay ko, "Nagpupukpok ka na ba?" Imagine mo, pinagsabihan ako ng nanay ko ng gano'n, iyak ako ng iyak. Sabi ko sa mga kapatid ko, ay sabi ko sa kala-Upline Volter, "Grabe naman yung mga kapatid ko, ba't gano'n sila mag-isip sa'kin?" Sabi sa'kin ni Upline Volter, si Upline Volter ang laging nagmo-motivate sa'kin na sabi niya, "Hayaan mo lang sila, hindi ka kasi nila naiintindihan. Lagi mong tandaan para sa kanila 'tong ginagawa mo. Lagi mong tandaan, 'wag na 'wag kang papayag na kukunin ng ibang tao yung pangarap mo para sa pamilya mo." Alam mo, kahit anong sabihin sa'kin ng mga kapatid ko, hindi ako nagpatinag sa kanila. Kasi bakit? Ano, may pangarap kasi ako, eh. Kaya nga kahit yung mga kapatid ko sobrang negative, yung mga lalaki na 'yan, hindi ko kakilala yung iba diyan, pero nakilala ko na lang sila kasi nga kailangan kong umataw. Kasi nga may mga anak ako, may pamilya po ako. 'Di ba, hindi ako papayag na yung mga anak ko alam mo 'yun, lalaki na maranasan nila yung hirap. Gano'n po ako kaporsigido kung paano kumita ng pera. Okay, so namimigay ako ng flyers. Ayan po yung lalaking yan, nagtiwala po sa akin yan. Ang sabi niya, Gemma, ah, tulungan mo ako kasi gusto kong kumita. Tandaan mo, kailangan kang tulungan kumita ng upline mo kasi pag kumita ka, may royalty na makukuha yung upline mo. May 3% royalty na makukuha. So, ganun kaganda yung negosyo natin. Kailangan kang tulungan ng upline mo. Kailangan ka namin tulungan kumita kasi bakit? Pag hindi ka kumita, hindi kami kikita ng 3%. 'Di ba? So tanggalin mo yung duda mo na baka kaya ayaw mong mag-multiple accounts, baka kaya ayaw mong gawin yung uno kasi nga baka hindi ka kumita. 'Di ba? Tutulungan ka ng upline mo, kaya lang kailangan tulungan mo rin yung sarili mo. 'Di ba? So ganyan po kami dati humataw, nakikipagsabayan po ako sa mga lalaki. Okay, wala akong pakialam diyan kahit basta ang gawin ko magbigay ako ng flyers everyday. Gano'n lang po yung ginagawa kong routine everyday. Kami nila upline Volter. Okay, sa Kalamba namimigay kami ng flyers diyan, 'di ba? Alam mo 'yun, 5:00 pa lang ng madaling araw umaalis na kami nila Upline Volter, nagwawatak-watak na kami niyan para lang makapagbigay ng flyers, 'di ba? Tapos ikaw ngayon ayaw lang sumali ng guest mo sa Facebook, 'di ba? Umiiyak ka na, nag-iimo ka na, 'di ba? Kami nga namimigay pa kami ng flyers, makukuha nila yung flyers, tatatapon pa, 'di ba? So gano'n kami dati, okay? So 'yan, sa mga magku-quit na diyan. Ayan, oh, sa mga nahihirapan, sa mga nare-reject, okay, sa mga emotional diyan. Okay, don't quit. You're already in pain. You're already hurt. Get a reward from it. So, guys, wag kang magku-quit. Puwedeng magpahinga pero isang oras lang. Ako nga wala po akong pahinga, eh. Kagagaling ko lang po ng office. Umalis po ako ng office, 6:45 na ng gabi kanina. Dumating po kami sa office 10:00 ng umaga. So umalis po ako do'n 6:45, nagpaalam na ako kay Friend Volter, magpapaalam na ako kasi magse-share ako sa Uno Idols, 'di ba, baka ma-traffic ako. Pagdating ko dito 7:15. So sabi ko, "FJ kararating ko lang po, makakapagpahinga pa ako ng konti." So, imagine mo, 'di ba, puwedeng magpahinga pero 'wag matagal. Pero 'wag ka na ring magpahinga kasi bakit? Baka kasi yung nanay mo matanda na, 'di ba? Kailangan hangga't malakas ka, hangga't kaya mo pa humataw ka. Kasi baka may mga pamilya kang umaasa sa'yo, 'di ba? Kaya huwag kang magku-quit, okey? So, relax ka lang ng isang oras tapos okey na 'yun, 'di ba? Nahirapan ka na, napagod ka na, napuyat ka na, nagutom ka na, na-reject ka na, inaway ka na ng shota mo,
inaway ka na ng asawa mo, ng nanay mo, ng kamag-anak mo, tapos magku-quit ka pa. Eh di parang sinabi mo sa ibang tao na tama sila, ikaw yung mali. Okay? So, kaya wag ka magku-quit. 'Di ba? Kunin mo yung resulta mo para mapatunayan mo sa kanila na tama yung ginagawa mo, mali yung sinasabi nila. Okay? Successful people build each other up. Ganito tayo sa uno. 'Di ba? Pansinin mo, pag nalulumoral ka, pag nare-reject ka, binomotivate ka ng apply mo, ano sasabi sa'yo? Kaya mo yan, up. 'Di ba? Kaya mo yan. 'Di ba? They motivate, inspire, and push each other. So, ibig sabihin, binomotivate ka ng apply mo every time na nare-reject ka. Every time na nalulumoral ka, andyan yung apply mo. Andyan yung buong grupo. 'Di ba? Na alam mo yun, sinasabihan ka na kaya mo yan, kaya mong mag-goal yan, 'di ba? Kaya mo yan. Pero unsuccessful people just hate, blame, and complain. Kung sino pa yung mga mahihirap, yan pa yung mga maraming reklamo. 'Di ba? So yan yung mga kumukuha ng mga pangarap ng ibang tao. Okay? So yan yung mga marites. Alam mo yun na pagka nakikita nilang umaangat ka, hihilahin ka nila pababa. Dito sa uno, hindi. Hihilahin ka pataas para umangat ka. 'Di ba? So kaya mag-ingat ka kung sino yung pakikinggan mo at sino yung makakasama mo. 'Di ba? So doon ka sumama sa mga taong successful. Sabi nga nila, kapag ang araw-araw kasama mo adik, isang linggo adik ka na. Pag araw-araw kasama mo marites, isang linggo lang marites ka na. 'Di ba? Pero kung araw-araw kasama mo mga payaman, mga successful people, hindi mo namamalayan 1 year, 2 years, 3 years successful ka na. Okay? So ito yung mga idol ko. Noong time na nag-start ako kay Uno, si Upline Jude na dating tindera rin sa Quiapo, si Upline Ray na dating security guard. Sabi ko, grabe tong mga taong to, sobrang liliit na tao pero ang lalaki ng kotse. Actually, dito kay Uno, dapat may idol ka. Dapat alam mo kung sino iniidolo mo. Kasi bakit? Para alam mo kung sino talaga yung pupuntahan mo. Sabi ko nga dati, na nakita ko to, dating ang time, magkakaroon ako ng malaking kotse. Dating ang time, magkakaroon ako ng maraming resulta. Kasi nagawa nga nila eh, ang liliit nga nila, ako pa kaya? 'Di ba? So yan yung time na nag-i-start ako sa Uno. So sabi ko, grabe, alam mo, motivate ako na sabi ko, kung nagawa nila, magagawa ko rin. 'Di ba? So yun, no? Goal awards. Mag-goal ka ng awards, no? Kasi bakit? Yan yung pinaka-importante sa lahat. 'Di ba? Kailangan mo magkaroon ng awards. Kailangan mo magpakilala sa buong grupo. Kailangan mo magpakilala sa buong company. 'Di ba? Kasi yung award na yan ang magbibigay ng pangalan sa'yo dito sa negosyo na ginagawa natin. Dati, hindi naman ako kilala ng buong Uno eh. Bakit? Wala naman akong award dati. Pero sinabi ni Upline Voltaire na mag-goal ka lagi ng award, i-goal mo lahat ng mga awards na yan, mag-Fast and the Furious ka, mag-top direct ka, di ba? Mag-top earner ka, lahat ng award, pinag-goal niya sa akin, lahat ng award na yan, kinuha ko. So, hindi ko namamalayan, lagi na ako na-awardan kasi pag may award ka, may income ka eh. Di ba? Ang kagandahan lang sa negosyong ginagawa natin, ito yung negosyo na kahit saan ka magpunta, dala mo yung business mo. Ang kagandahan lang din sa ganitong negosyo, sa trabaho natin, sobrang sipag natin pero never tayo na-awardan. Boss pa natin ang nakinabang. Di ba? Dito kay Uno, ang maganda lang dito sa negosyo na ginagawa natin, habang sinisipagan mo, habang ginagalingan mo, na-awardan ka, ang malupit, ikaw ang nakikinabang. Di ba? So, ganun po kaganda yung business natin. Kaya mag-goal ka ng award. Kung pinapag-goal ka ng award ng apply mo, mag-goal ka ng award. Whatever it takes. Di ba? So, yan, income. Pag may award, may income, syempre. Baliw na ako dyan. Yan po yung time na nag-multiple accounts ako. Nagkaroon ako ng cheque. 14,000 plus po yan. Di ba? Ito malupit. No, baliw ako. Sabi ko, grabe, first time ko makatanggap ng cheque. Nakapangalan pa sa akin. Nagdududa pa ako that time. Sabi ko, totoo kaya to? Nung pumunta ako ng bangko, talagang tinitingnan ko yung cheque ko. Sabi ko, baka fake ito. Eh, kaso tinanggap ng bangko. Uy, sabi ko, totoo nga. Alam mo yun, di ba? Kasali ka na, nagdududa ka pa. Di ba? So, nagdududa ka pa. So, wag mo puro dudahan yung negosyo natin. Tandaan mo, gawa na yung cheque mo sa Uno. Nakasasa yun na lang yan kung magkano yung gusto mong ilagay. Tatrabahuhin mo na lang. Di ba? So, yan, may income po ako dyan that time. Baliw na po kaagad ako niyan. Di ba? Imagine mo, dito ako nabaliw kay Jillian kasi bakit estudyante nagkaroon ng cheque. Di ba? Si Upline Ban na dating supervisor. Di ba? Actually, si Upline Ban, yan lagi kong tinatanong dati nung bago pa lang ako. Si Vanessa. Actually, kaka-share lang atan to last week.
'Di ba? So, si Upline Bolter, 'di ba, siya yung laging, mentor ko na, laging high moral sa akin. And ayun, keepings, ang sarap sa uno, 'di ba? Kapagka after ng office, may banding, may keepings, 'di ba? So, ganyan po kami dati nag-i-start nung old normal. Masaya lang kami palagi. Kailangan nag-e-enjoy ka lang palagi. Kailangan, yung negosyong ginagawa natin, ini-enjoy mo lang. Okay, so masaya ka lang palagi. Okay, so yan po yung time na old normal na nagbabanding kami, masaya na kami na, alam mo yun, ano lang yung pagkain namin, 'di ba? Pero basta masaya ka lang, 'di ba, sa ginagawa nating negosyo. Ayan, si Jemmy, 'no, ayan po yung kapatid ko, 'no, si Jemmy Lee Suico, may Mabulay Suico, may asawa na kasi siya kaya Suico na siya. Eto po yung pinaka number one, negative na kapatid ko. Siya yung lagi niyang inaaway ako, minumura ako, kasi nga siya nag-aalaga ng mga anak ko. Nung time na nag-start ako kay Uno, hindi pa naman ako gano'n talaga kumikita ng malaki. So, nag-iipon po ako ng pera para sa pangresulta ko. At dumating yung time na nagkaroon siya ng problema sa negosyo nila. Lumuwas po siya ng Maynila, from Cebu, may negosyo po siya diyan that time, and kinidnap ko po siya. Birthday niya po yan that time, sabi ko sa kanya, "Jemmy, punta tayo ng ano, Paddy's Point." Imagine mo, kinidnap ko yan, magpa-Paddy's Point po kami. Kaya lang hindi po na nangyari yung Paddy's Point kasi nga pumunta kami ng office, bad trip sa amin. Tapos nagpatawag pa ng, meeting sa upline Volker. Hindi po natuloy yung bonding namin that time. Ayan, pinakain na namin ng mais, 'di ba? Pero guys, advice ko lang sa inyo, okay? 'Wag na 'wag mong aawayin yung mga kapatid mo. Kung negative man 'yan ngayon, 'wag mong awayin. Kung yung mga anak mo negative, 'wag mong awayin. Asawa mo negative, 'wag mong aawayin. Okay, hayaan mo lang sila kasi dating ang time, maniniwala at maniniwala 'yan sa'yo. May time para sa kanila. Okay, may time 'yan para sa kanila. Okay? Ako po nung sumali po ako kay Uno, kung natatandaan niyo nagkaroon ako ng tseke, nilagyan ko po ng account 'yan, si Jemmy. Okay, kaya gawin mo kung ikaw may anak ka, may kapatid ka, lagyan mo ng account 'yan kung tatrabahuhin mo rin naman yung Uno. 'Di ba? So ako ganyan po yung ginawa ko, nilagyan ko po ng account 'yan, pero kinita ko pa rin po siya sa Uno. Okay? So napaliwanagan niya ng business, bad trip po siya sa akin, ayan. Good news po, nag-15 accounts po yan on the spot. Okay, ang malupit na part po niyan, pinasama ko yan ng body and soul, kidnap na naman yan, sabi ko swimming, 2 beses po yan naging first timer kasi 11:00 ng maga nag-walkout po yan, umuwi kasi kidnap. Sabi niya hanggang ngayon niloloko mo pa rin ako. Sabi niya, and then after no'n may SMBS na naman, ayun umattend na po siya ng SMBS. Eto ang malupit na part 'no, siya po yung kapatid ko na kauna-unahang naniwala sa'kin sa Uno. Kasi nga na-kidnap po siya sa office. Ang malupit 'no, binanding-banding lang namin yan ni Upline Porter, tinuloy na namin yung Paddy's Point, 'di ba, nagnenegosyo po siya that time. Iniwanan niya yung negosyo niya sa asawa niya para lang mag-Uno. Imagine mo 3 years po yan hindi umuwi ng, Cebu para lang gawin yung business. O 'di ba tiniis po niya yung asawa niya na hindi makita para lang magawa yung business. Sacrifice talaga. Eto ang malapit na part, 'yan, 'no, malay mo yung kapatid mo agila mo pala 'yan, 'di ba? Oh, 'pag nakita mo yung kapatid mo sa bahay mo, "Uy, agila kita." 'Di ba? Baka mamaya suntukin ka niya, sabi "Anong agila mo ko?" 'Di ba si Jemmy po yung, leader ko na napakalupit magpasali. So ibig sabihin marami po siya napapasali. Kung tatanungin mo kung paano magpasali, wala po akong sasagot sa'yo diyan. Kasi bakit? Wala po talaga, hindi ako magaling magpasali. Kasi sabi nga ng Uno, 2 tao lang naman ang kailangan mo dito para kumita ng pera, tama, 'di ba? So, 'yan po siya po, lagi siyang may mapapasali, on the spot. Karamihan po ng mga pinapalatagan niya sa akin, puro on the spot. Ako po lagi nag-aalatag ng mga invites niyan, grabe. Pagod na pagod po ako. Pero sabi nga nila, kailangan mong tulungan yung tao mo para kumita siya. Kasi 'pag kumita siya, kikita ka rin. Okay, so 'yan po yung mga taong napasali niya. Ayan, ginol ko siya magkaroon ng awards, kasi meron din akong awards. So sabay po namin ginawa yung business. Okay, so nag-tandem po kaming dalawang magkapatid, 'di ba? Ginol namin magkakotse kaming dalawa. Actually, nauna po yan nag-top earner bago sa akin. Okay? Pero sabi nga nila, nagtatanim pa rin po kasi ako that time. Okay, and then, sabi nga nila, mas maganda yung may tinanim. Kasi bakit? 'Pag may tinanim ka, may aanihin ka.
'Di ba? Ngayon tatanungin mo ko, Upline Gemma, paano ba kumita sa networking? 'Di ba? Ayan yung karamihan na may tanong eh. Tanong ng iba, paano kumita sa networking? 'Di ba? O ayan po, sa basahin mo. Aba, eh, 'di pag-aralan mo yung business, wala pong nagnegosyo or kahit anong negosyo ang pasukin mo, kailangan aaralin mo pa. Ultimo magtatayo ka po ng grocery store, aalamin mo pa kung magkano ang benta ng Magic Sarap. 'Di ba, aalamin mo pa yung puhunan. 'Di ba? So, ganun din dito kay Uno, pag-aralan mo yung business. Okay, magbenta ka ng products. Napakaganda po ng products natin. Actually ako may hika ako dati, nawala ang hika ko dahil lang po sa supplement natin. Hanggang ngayon po, yun pa rin po yung iniinom ko. Noong nakaraang 4 days, 4 days, nagkatrangkaso ako, supplement lang po talaga ang iniinom ko, promise. Hindi pa ako umiinom ng kahit anong gamot. Okay, so naging maayos po yung pakiramdam ko, inubo ako, sinipon ako, so supplement lang, nilaklak ko lahat ng supplement. O, 'di ba ngayon okay na ako, nakakahataw na ulit. 'Di ba? Magbenta ka ng products, 'no, kung ayaw mong mag-invite or kung ayaw mong mag-invite, mag-invite ka. In other words, walang, magsipag ka, walang yumaman na tamad. Wala ka po nabalitaan na yumaman na tamad, hindi na si Henry C. hindi po naging tamad 'yan. Kung bakit mayaman si Henry C. ngayon, hindi natin nakita kung paano siya nagpayaman, baka sobrang sipag niyan dati. 'Di ba? Baka maraming rejection din na pinag-abutan niyan bago yumaman. Okay kaya mag-invite ka, kung gusto mong kumita mag-invite ka, kung gusto mong yumaman mag-invite ka. Kung gusto mong kumita magbenta ka, 'di ba? So gano'n lang po siya kasimple. Okay, so ito po yung unang resulta ko. Si Jemmy tuwang-tuwa ako diyan, umaga pa lang ginigising na ako niyan kasi kukunin na namin yung kotse na binili ko, 'di ba? Sa paghataw, sa sakripisyo, sa paghataw, 'di ba? Ayan po yung naging resulta. 'Di ba nag-goal lang ako ng nag-goal, mag-top earner. Sabi ko, Upline Bolton, paano ba mag-top earner? Sabi niya, trabahuhin mo. Sabi ko sa kanya, nakakapagod na po humataw. Alam mo, kapag ako, never na akong sumasabi kay Up Bolton na, nakakapagod naman. Kasi every time na sinasabi ko kay Upline Bolton yan, hanggang nung nakaraan, nagsabi ulit ako sa kanya nakakapagod, humataw. Sabi ko, ang dami kong kinausap, grabe, nakawalo ata ako na kinausap nung nag-alas, Saturday. Sabi ko, nakawalong closing ako. Sabi ko, nung Saturday, nakakapagod. Sabi niya sa akin, mas nakakapagod maging empleyado. Sabi niya sa akin, imagine mo, 8 hours kang tatayo, 8 hours kang mag-sales talk. O, ngayon, ilang oras lang, di ba? May natulungan ka pa, kumita ka pa. Di ba? So, ganun po siya, no? Mas nakakapagod mag-empleyado. Kaya sabi ko nga, bawal talaga mapagod. 'Di ba? Kasi sa ginagawa mong sacrifices, pagod, puyat, gutom, ayan po yung naging nangyari. Okay, nag-hit ako ng mga awards noon, top earner, tinrabaho ko lang siya, nagpa-go lang ako kay Upline Bolter, good news. 'Di ba? Ayan, nagkaroon ako ng resulta. 1 year and 3 months ko po nakuha yung resulta na yan. Yan, ang malupit, pagkabili ko ng kotse, after 3 months, pandemic. Okay, sabi ko, paano na kami nito? 'Di ba? Kasi bakit? Kabibili ko na ng kotse. Siyempre, buti na lang, may ipon ako. Okay? Kasi bakit kung wala kang ipon yan, lockdown, kawawa ka talaga dyan. 'Di ba? Aasa ka sa ayuda ng gobyerno. 'Di ba kami, nung nag-new normal, sabi namin, buti na lang talaga, tinrabaho na namin dati pa. Hindi pa man nangyayari yung lockdown na yan or yung pandemic na yan, okay, yung COVID na yan, buti na lang, nung time na hindi pa nangyari yan, humataw na kami. At least, naging handa po kami sa emergency na dumating. Di ba? Kasi bakit? Tandaan mo, ang nangyari kasi dito, karamihan sa mga nandito ngayon na mga, lalo ka na, di ba? Kailangan ka pang pilitin ng upline mong humataw. Kailangan ka pang i-monitor ng upline mo para, asasum na ba tong upline ko, yung taong to? 'Di ba? Kailangan ka pang i-monitor. 'Di ba? Kailangan magkusa ka, tandaan mo ang emergency, walang nakakaalam kung kailan po darating 'yan. 'Di ba? Yung iba kailangan pang, sige na, pag-office ka ngayon, sige na, attend ka na Zoom, papasahan kita ng training, papasahan ka na ng link, ang dami pang dahilan. 'Di ba? Sabi ko nga, kailangan alam mo yung deepest why mo. 'Di ba? Ang deepest why mo, anak mo, ang deepest why mo, nanay mo. Nung pinagta-training ka ng upline mo na Zoom, ayaw mo mag-training. Tama ba? So, ibig sabihin, gusto mong yumaman, pero ayaw mo mag-training.
Gusto mo mabigyan ng magandang buhay yung mga anak mo, pero ayaw mong sundin yung upline mo para gumanda yung buhay ng mga anak na buhay ng anak mo. Tandaan mo, yung boss mo, never kang tuturuan yumaman yan. 'Di ba? Dito sa uno, kahit gaano katigas ang ulo mo, pagtitiyagaan ka ng upline mo. Bakit ko nasabi, ako matigas po ulo ko. Medyo matigas, ngayon medyo hindi na po, 'di ba? Pero minsan matigas pa rin, 'di ba? Sobrang daming pagtitiis ni upline Volter sa akin. Sa lahat po ng leader, aminado po ako po yung pinakamatigas ang ulo. Oo, kasi bakit? Bungangera po ako, halata po. Hindi naman, 'di ba? So, no, number 1 po na in-adjust ko dito, attitude. Okay, kasi bakit? Lagi ko kaawayan sina Friend Vance, Alex, 'di ba? Wala, gano'n po kasi ako dati, eh. So, sabi nga ng Flying Bolter, 'pag hindi mo binago yung attitude mo, hindi ka magkakaresulta dito. Kailangan surrender po lahat talaga. 'Di ba, surrender mo lahat yung kaalaman mo sa upline mo. Hindi porket professional ka tapos yung upline mo estudyante lang, hindi ka na makikinig sa kanya. Mas kailangan mo makinig sa kanya kasi bakit siya yung nauna sa'yo, 'di ba? So, hindi na kailangan anuhin ka ng upline mo para humataw. Lagi mong tandaan, ang emergency, hindi natin alam kung kailan po dadating 'yan. Dapat ngayon pa lang nakahanda ka na. 'Di ba? Kaya kailangan hataw talaga. 'Di ba ang malupit 'no, nag-isip sila Upline Ray, sila Upline Mark, lahat ng mga uplines, 'di ba? Yan kala Upline Chris, 'di ba? Na alam mo 'yun, walang ibang ginagawa sila Upline Boltec kung manghingi ng mga idea, ng mga tips, kala Upline Borneo, 'di ba? Na alam mo 'yun, ang ganda lang sa negosyong ginagawa natin, tulungan system talaga siya. So, tinuruan kami nila upline Ray, ng mga uplines, sa mga leaders ng buong Scorpions, di ba? Ng mga top earners. Ayan, pinag-invest nila kami ng mga computer, ng laptop, di ba? Nagbumili kami ng office, ng ano namin, ng gaming chair. Gumawa kami ng office namin, di ba? So, panibagong investment na naman. Kasi bakit? Gusto namin kumita eh. Tama. So kung gusto mong kumita, mag-i-invest ka talaga. Wala ka namang negosyo na nakita na walang investment at walang puhunan, tama? Tama? Kasi bakit? Kung ang negosyo mo walang puhunan at laway lang ang puhunan, baka ang babalik sa inyo niyan plema, 'di ba? Kaya may puhunan po ang negosyo. Wala ka po nakitang negosyo na walang puhunan. Tama ba? So gano'n po kaganda yung business natin. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan, pero malaki ka kikita. Okay, so nag-invest po kami ng mga, gaming chair, office table, so nag-invest po kami niyan. Okay, so ang malupit sa pag-i-invest po namin, dahil sa kagandahan ng online, nagawa po yung mga, yung sistema ng buong, Uno. Ang galing nga ng company natin, bakit nag-innovate, ang bilis. Ang bilis mag-innovate niya 'no, at, nagbigay sa'min sila, yung mga boss, sila Upline Ray, kasi alam namin tinuruan niya nila boss Herbie Chua, 'di ba, nila William Barbo, nila boss, Oliver Chua, ng mga marketing plan. So, napaka-effective kasi, eto pong SIMA na 'to napasali po namin 'yan, hindi po ako nagpasali diyan. Refer po sa akin ng tao ko 'yan, ako po ang nag-explain ng marketing plan. Nung sumali po 'yan, minita ko 'yan sa office, pinaliwanagan ng business upline Bolter ng multiple accounts. On the spot po, nag-45 accounts po 'yan. Okay, nung nag-45 accounts po 'yan, sinali ko yung dalawang anak niya, tapos siya. Tapos ang malupit, yung asawa niya sobrang negative. Nung nakitang may cheque siya, okay, yun, napaliwanagan ng business, nag-15 accounts din, so 60 accounts po sila. Ang malapit na part, habang nandito siya sa Pilipinas, tinuruan po namin 'yan, inaral niya yung business, nag-training, umattend ng training. Ayan, pagsampa ng barko, lahat ng seaman napasali. Puwede na 'yan. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo, gano'n kaganda yung negosyo na ginagawa natin, kailangan aralin mo po yung business. Okay, kailangan aralin mo yung business. Kasi bakit? Kahit saan ka magpunta, madadala mo yung business mo, mapapaliwanag mo. Okay? So, gano'n po siya kaganda. Okay, so ayan po yung team namin sa Nueva Ecija. Actually, mas marami na po sila ngayon. 2000 ano pa po yan 21. Okay, ang Nueva Ecija ko po, dalawang grupo na po ang meron ako sa Nueva Ecija. Nagsimula lang po yan dito sa nakakulay blue.
Okay, na uniform. Nasa Korea po yan, kababata ko po yan. Isa lang yan sa nag-comment sa akin ng house sa Facebook na kababata ko. Pinaliwanagan ko ng business, pinaliwanagan ko, nag-on the spot, ang malupit, nag-15 accounts, pinasali yung anak, pinasali yung mga kapatid. 8 silang magkakapatid, 15 accounts. Ang malupit na part, pati nanay, nilagyan ng account. Tapos, nakapag-create po kami ng grupo dyan. Di ba, ang malupit na part ngayon, dalawang grupo na yan, Team Gravity and then Team Thunder Lights. Okay? And then, malapit na po magkakaroon ng sariling body and soul dyan sa Team Nueva Ecija. Okay? So, ganun po siya, no? Kahit saang lugar, magagawa mo magkaroon ng grupo. Dati tanong lang sa sarili ko yan, magkakagrupo kaya ako sa Nueva Ecija, so nangyari po siya. Okay, kailangan paniwalaan mo lang po siya. Okay, kasi Upline Angelito, di ba? Special portion, hanggang ngayon po, active po yan. Kagagaling lang po yan sa rest house ni Upline Bolter. Part-time lang din po niya ginagawa yung business. Napakalapit po mag-explain ng business niyan. Ayan po yung time na sumali po ako sa, ayan po yung time na nag-new normal. Umataw po kami magkapatid, nag-tandem po kami. Yan po yung naging pay-in po namin sa grupo ko po, Starbolts. Diba? Na alam yon, lahat naman talaga magsisimula sa isa. Magsisimula sa dalawa, hanggang dumadami. Okay? So, yan. Angkan business po kami for your information sa lahat ng mga nandito ngayon. Okay, buong angkan po kasali po dito sa negosyo. Kung sino man po yung unang dapat matatakot dito, dapat ako po yun, hindi po kayo. Kung isa ka pa lang nakasali dito, wala kang dapat ikatakot. Ako po dapat ang matatakot ito. Bakit? Ako po yung unang sumali, pati po mga kamag-anak ko, angkan ko na po, kasali. Imagine mo, pamangkin ko, 15 accounts. Kapatid ko, tito ko, mga tsahin ko, di ba? So, hindi pa po yan. Marami pa po yan. Matagal na pong picture yan. Okay? Nung nakita na nila na may kotse ako, nagkaroon na po agad ako ng kotse. Ayan, sumali na po lahat ng mga kilala ko. Kaya nga, kung ikaw, yung mga kapatid mo negative, angkan mong negative, pamilya mong negative, kailangan mo magkaroon ng resulta. Pag nagkakotse ka, alam mo, lahat yan, sila na mismo yung lalapit sa'yo. Ayan, lahat sila lumapit sa akin. Sabi sa akin, totoo pala taga yung uno. Sige, sali ko nga yung kapatid ko. Si Grace, yan, yung kapatid ko si Grace Mabulay, on the spot, 15 accounts yan. Negosyante rin po yan. Nalugi po yung negosyo niya nung pandemic, kaya sumali po siya sa uno. Okay, so ngayon, naka Montero Sport na yan, may property yan, may sariling bahay na po yan ngayon. Okay, so 1.2 million transaction. Alam niyo, sabi sa akin ng tao ko, ito si downline ko, isang ka-business partner natin, si Choi. Upline, paano po ba ako mag-i-invite? Wala na po kasi ako magpasali. Wala po ako ma-invite. Walang naniniwala sa akin. Alam mo, sabi ko sa kanya, nakausap mo na ba lahat ng kakilala mo? Sabi niya sa akin, yes. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Sabi ko, simula nung elementary ka, nung high school ka, nung kinder ka, nung college ka, nung nagtrabaho ka, hanggang ngayon tumanda ka, may mga bago ka nakikilala. Sabi ko, ibig sabihin, marami kang kakilala, elementary ka pa lang, marami kang kakilala, halubugin mo lahat yun. Hanapin mo sa Facebook. So, hinanap po niya, ito po nakita niya, may nakita siyang isang classmate niya ng elementary. Ayan, taga-Italy po yan, matandang dalaga, ang malapit na part po niya, ewan ko kung nakikinig siya ngayon, di ba, andiyan ka man ngayon, upline. Di ba, pinaliwanagan po ng business yan. Ang ginawa po niya, sinali po niya yung 8 mga kapatid niya. Okay? Nag-invest po siya dito lahat po, 15 accounts, 1.2 million transaction po ang ibinigay sa akin yan. Buong kapatid niya, sinali niya. Sabi ko sa kanya, bakit mo pinasali yung mga kapatid mo? Ba't mo sinali? Hindi nila alam. Sabi niya, upline, yung pera ko sa bangko, kapag yan, ipinamana ko sa mga kapatid ko, mauubos agad. Ang ginawa ko, sabi niya, ininvest ko dito sa uno, nilagyan ko ng account yung mga kapatid ko, at least, naniniwala ako na pagdating ng panahon, mai-invest yung mga yan, magkakaroon, may account na sila sa uno, tatrabahuhin na lang nila. Di ba ang galing ng mindset? Di ba? Nilagyan ng account yung mga kapatid, tapos ang mindset, dating ang time, maniniwala sa kanya yung mga kapatid niya, ang gagawin niya, tatrabahuhin na lang niya yung uno. Diba? So, ganun kaganda. Malay mo, magkaroon ka ng 1.2 million transaction sa isang tao lang. Diba? Kaya ngayon pa lang, kausapin mo na yung mga kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo. Huwag mo nang hintayin na ma-invite pa ng ibang tao yan. Tama ba? O, yan. Ito po yung transaction na ng voltage dati. Sabi natin, voltage, dating ang time, magkakaroon tayo ng maraming pay-in,
Dating time magkakaroon tayo ng maraming transaction. Dating time magkakaroon tayo ng maraming packages na maniniwala sa atin na tao. So sa atin, Voltaire, ang lagi lang niya sinasabi sa amin, vision. Okay, and mission. Lagi niya sinasabi sa amin, dating time, leaders, lahat ng leaders ng Voltage, lagi sinasabi sa amin, after 5 years, may kotse ka na, may bahay ka na, okay, may malaking grupo ka na. Nung time na nag-i-start pa lang ako, hindi ko makalain na mangyayari ba talaga yon. Pero ang ginawa lang namin, naniwala lang po talaga kami lahat kay Upline Voltaire. Sabi namin, sabi na Upline Voltaire sa amin, sa lahat ng leaders, kay Upline Van, kay Alex, kay Jenmar, kay Junrel, kay May, and then sa akin, sabi ni Upline Voltaire, dating ang time, after 5 years, magkakaroon na kayong sarili nyong bahay, sarili nyong kotse. Sabi niya nga sa amin ngayon dating ang time, magkakaroon ng Voltage Village. Alam nyo, nangyari. Bakit? Nakabili kami ng lupa sa Baguio. Buong leaders, lahat ng leaders ng Voltage sa isang village lang. Diba? So, abangan mo yun. Magkakaroon ng sarili-sariling rest house ang mga leaders na Upline Voltaire magkakatabi. Diba? Nakakabaliw yun? Diba? So, kung ano yung nabibisyo ng Upline mo, paniwalaan mo lang. Kung nabibisyo ng Upline mo, after 10 years, magkaka-sports car ka dito, paniwalaan mo lang kasi mangyayari yan And sabi nga ng mga uplines natin, no? Mission muna bago commission. Kailangan gawin mo muna yung part mo sa mga tao mo para makuha mo yung commission mo kay Lord. Kasi yung blessing given na yan Bibigyan naman sa iyo ni Lord Basta kailangan deserve mo. Okay? So, yan. Ayan na po yung transaction ng buong Voltage. Di ba kanina ang transaction namin is almost 800,000. Kasi, pinagsama-sama namin yung buong pay-in ng isang linggo lang. Ilang araw nga lang ata yun. So almost 1 million po yun, no? Kasi yung iba sa online na process. So ganun po kami mag-process every week. Okay, so ganyan sa akin, yan po yung pay-in ng buong Voltage dati. Di ba? Papasok ang new normal. So ang daming sistema na napakaganda sa negosyong ginagawa natin. Kailangan mo lang sundin. Di ba? So, tatrabahuin mo lang talaga kasi kailangan mo makipagsabayan Kaya nga lagi ko sasabi sa mga business partners ko, sa grupo ko, kailangan natin sumabay kay Upline Voltaire kasi pag hindi tayo sumabay, maiiwanan tayo. Tandaan mo, kailangan mo sumabay sa Upline mo. Kung humahataw yung Upline mo ngayon, humataw ka rin. Kung nag-i-invite yung Upline mo ngayon, mag-invite ka rin. Kung nag-go yung Upline mo mag-top earner ka rin. Di ba? Kung nag-go yung Upline mo magkaroon ng resulta, trabahuin mo rin. Kasi bakit? Pag hindi mo tinrabaho yan at hindi ka sumabay sa upline mong humataw, baka maiwan ka. Baka magulat ka na lang. Sabi nga na Upline Voltaire, baka magulat na lang kayo. Ako, may panibago na namang resulta, kayo wala pa. Kaya nga kami mga leaders talagang sobrang, alam mo yun, sobrang cooperate kami kay Upline Voltaire ngayon. Kasi bakit? Alam namin na may bagong goal sa Upline Voltaire ngayon. Kaya kailangan sumabay kami sa kanya para sa susunod. Pag meron siyang bagong resulta, may bago rin kaming resulta. Diba? So, yun yung namin and then ito po yung naging products. Almost 2.2 million po yan. Okay? So, di ba? Tandaan mo lahat ng bagay nagsisimula sa kukunti. Sa isa. Okay? So, dati yung time, kung ngayon, ang pay-in mo pa isa-isa lang, okay lang yan. Basta i-workout mo palagi. Magtrabaho ka lang. Trabahuin mo lang. Sipagan mo lang. Dating ang time, magkakaroon ka na rin ng maraming ganyang pay-in. Okay? So, yan. Actually, hindi ko na po isinama lahat ng mga awards ko. Yan na lang po yung example. Pero I'm thankful kasi na simula nung pumasok ang pandemic, hindi pa ako nalaglag ng top earner ng Scorpions. Okay? And then, syempre, ng Bravo. So, sabi nga nila Upline Ray, ni Upline Mark, ni Upline Voltaire, na mahirap, madaling maging top earner, pero mahirap maging consistent. Pero, kung consistent yung galaw mo, at kung consistent yung ginagawa mo, okay? So, magagawa mo maging consistent yung top earner. Diba? Kaya kailangan consistent ka lang palagi. Diba? Kung every week nag-office ka, kung everyday umataw ka, so ganun lang lagi ang agawin mo. Okay? Kasi hindi mo naman malayan dating ang time. Nagugulat ka na lang, nag-top earner ka na, diba? So yan, no? And thankful ako kasi hindi ako pinabayaan ni Lord na malaglag sa top earners mo sa buong Scorpions. Okay? So yan, sisters goals. Ginol po namin magkakapatid na kumita ng 100,000. Okay, and namalipit na part, yan pong bahay ayan po yung bahay namin dati. Okay? So, ginol po namin yan na mapagawa po namin yung bahay ng nanay namin. And good news, ngayong taon na po, pinapagawa po namin yung bahay ng nanay namin. So, hindi pa po namin pinapost
Ipo-post na lang po namin kapag tapos na. Okay? And yan, nag-goal din po kami magkakapatid magkaroon ng kotse. So yan, nagkakotse po kami magkakapatid, yung Mabulay Sisters. So sa mga kapatid ko na nandiyan lang ngayon, na nandiyan ngayon nanonood, shout out sa inyo lahat. 'Di ba? Kay Jemmy, kay Grace, kay La Arnie, 'di ba? Yung kapatid kong panganay. Actually, ito kasi wala pa po diyan yung kapatid naming panganay, kaya hindi pa po naka-edit yan diyan. Okay, pero siya po yung ginugol namin ngayon magkaroon ng kotse. And isa na rin po yan sa may grupo ngayon sa grupo ko. Okay, so yan, no? Goal ka lang. Okay, kasi kapag walang goal, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Travel incentive. Di ba? So actually, ang ganda lang sa negosyo ginagawa natin kasi nga, libre lang yung travel incentive. Ngayon nga, sabi natin, Volker, sige guys, meron tayong incentive. Magko-Coron Palawan kami, mag-El Nido, tapos ngayong taon na to, mag-Hong Kong daw kami, or mag-Taiwan, hindi namin alam kung saan. Basta ang goal namin, ang goal ni Friend Volker sa amin ngayon, may free travel incentive sa amin abroad. Ngayong taon na to. O di ba? So ang sarap kasi libre lang, wala kang babayaran. Siguro sa buong Pilipinas naikot ko na po. Okay, kasi nga ngayong taon na to, 2 beses kami magbuburakay. Di ba? Noong nakaraan lang, nasa Sophia's Lake po kami, libre. Sa may-ari ng company. Di ba? Ang sarap, di ba? Tapos noong nakaraan, nakasubik kami kala Boss Herbie. Di ba? Nakasakay kami ng yate ni Boss Herbie, di ba? So, noong nakaraan naman, sa condo naman ng ni Boss Oli, di ba? So, alam mo yun, sobrang privilege kasi napakababait po ng mga may-ari ng company. Di ba? At ang malupit, lahat po sila may takot kay Lord. Di ba? So, alam nyo, dito ako natutong mag-pray. Simula na nag-uno ako, natuto ako mag-pray. Di ba? Natuto ako magsimba palagi. Di ba? Na dati, alam naman natin, di ba? Na alam mo yun, bihira tayo makapagsimba. Di ba? Ngayon, natututo na kami mag-pray. May Bible study din po kami. Di ba? And unti-unti, tinuturuan tayo mapalapit kay Lord. Di ba? So, ganun kaganda. Actually, sa grupo po namin, meron po kaming morning prayer every day. Every morning po yun, meron kaming morning prayer. Okay? So, kasi mas masarap gawin yung business natin kapag sinisimulan mo ng maaga. Nang umaga pa lang, kausap mo na agad si Lord. Di ba? Kasi walang ibang kikilos naman talaga sa atin, kundi si Lord pa rin. Pero kailangan gawa mo ng aksyon. Okay? So, yan. 2 leaders ko. Yan po yung leader ko. No? 2 tao lang daw ang kailangan, sabi sa company. Tama ba? Actually, sila po yung taong nagtiwala sa akin, si Jemmy at saka si Mary J. Asuncion. Okay? Sila po yung left and right ko na sila po yung naging dahilan kung ano man po yung meron ako ngayon. Pero syempre, tinulungan ko rin silang magkaroon ng resulta. Si Mary J. Asuncion na nasa Korea, meron po yung property sa Nueva Ecija na nabili and then meron din po siyang condominium dito sa Bulacan. Ma-challenge ka kasi bakit? Siya nasa Korea, nagawang magkaroon ng resulta dito kay Uno. Ma-challenge ka kasi bakit nasa Korea siya pero may sarili siyang grupo sa Pilipinas. Ma-challenge ka kasi bakit may sarili po yan body and soul. Okay? So si Linyelin Garcia, siya po yung kapatid ni Mary J. Asuncion, may sarili rin po yung body and soul. Okay? Nagkaroon po ng kotse, ng bahay, may mga property. So kapatid po siya ni Mary J. Asuncion. Si Jemmy naman, di ba, may sariling body and soul. No, 2 na rin po yung nahati na rin sa 2 yung grupo niya, 'di ba? Kay Grace, 'di ba? Sa kapatid ko kay Great Venom, may sarili na ring body and soul. So kailangan mo lang dito ng tamang tao, 2 tamang tao na magtitiwala sa iyo. Kasi kung hindi ko naman napasali si Mary J. Asuncion, wala naman si Linyelin Garcia, yung isa sa leader ko. Kung hindi ko napasali si Jemmy, wala rin yung isang leader ko na si Grace. 'Di ba? So ibig sabihin, kailangan mo lang paniwalaan yung sarili mo kasi pagdating ng panahon, lahat ng mga yan, sila mismo yung lalapit sa'yo at sila yung magiging leader mo. Diba? Ginol ko lang din mag-top earner yan. Tinulungan ko rin sila. Habang umataw sila, nandyan pa rin ako. Alam mo yan, sa Friend Volter, andyan yung andyan yung pag-guide niya sa amin. Sila Friend Ray, sila Friend Mark, diba? Na walang sawang mag-guide sa amin para lang makuha namin yung mga goals namin. Okay? So, ayan yung kami mga leaders, diba? Ang pagkakaalam ko, may kotse na ako niyan pero wala pa akong bahay. Okay, so pinaplano kami lagi na Friend Volter dati, kung paano magpalaki ng grupo, lahat ng mga sinasabi na Friend Volter, sinusunod lang namin, cooperate pa rin. Tulad ngayon, sabi nga na Friend Volter, bawal mo nang umuwi.
O lahat na may mga anak diyan, bawal umuwi, bawal muna umuwi mga leaders, mga may baby. Kahit alam mo 'yun, kahit may baby po kami, hindi kami uuwi kasi bakit? 'Yun po kasi sinabi sa'min ng upline namin, eh. Puwede naman kami magdahilan na, may baby pa kasi kami, eh, pero hindi kasi tayo puwede magdahilan, eh. Bakit? Para sa mga anak natin ginagawa nating, negosyo para magkaroon ng resulta. Okey, so makipagplanuhan ka lang palagi sa upline mo. Kung gusto mong maging top earner, kailangan makipagplanuhan ka sa upline mo. Kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan mag-top earner ka. Kung gusto mong mag-top earner, kailangan trabahuin mo. Kung gusto mong mag-top earner, kailangan magpa-guide ka sa upline mo. Okay? So, ano ka lang, cooperate ka lang palagi sa upline. Yes, upline. Okay? Pero sabi nga ni Upline Bolter, ayaw na niya ng yes, upline. Gawin mo na lang. Yan, kami mga leaders, lagi sinasabi ni Upline Bolter, "Leader, samahan niyo ako sa top earner. Malungkot ako, lagi ako lang mag-isa." Baliw na baliw kami yan sa Upline Bolter top earner that time, international. So, nag-picture kami niyan, sabi ni Upline Bolter, "Darating ang time, lahat kayong mga leaders magiging top earner. Samahan niyo ako mag-top earner." So, hindi pa po ako nag-international top earner niyan that time. 'Di ba? Pero pinaniwalaan lang naming lahat ng mga leaders sa Upline Bolter na darating ang time, lahat po yan mangyayari. Okay, wala si Upline Van diyan kasi nasa, probinsya yan that time kasi yung tatay ata niya nun nagkasakit, dahil may pera siya nung time na yun, pina-opera niya yung tatay niya sa private, so nadugtungan yung buhay ng papa niya and ngayon good news, okey na yung papa niya. 'Di ba kaya wala si Upline Van diyan. Pero ginawal po namin lahat ng mga leaders maging international top earner. Pinatunayan lang namin kay Upline Bolter na kaya namin siyang samahan. So lahat ng tinuro ni Upline Bolter, pinakinggan lang namin yan siya, pinlano niya kaming lahat. So hindi siya tumigil na at hindi siya pumayag na hindi namin maabot yung international top earner na yan. Okay? Lagi mong tandaan, walang shortcut sa success. Kahit gaano man kabagal ang pag-usad ng buhay mo, ang importante hindi ka sumusuko na abutin ang mga pangarap mo. Baka kasi mamaya ikaw, mabagal ka ngayon, hindi ka nakakapagpasali, wala ka na mapasali, okay lang yan. Kahit gaano ka kabagal, basta huwag kang titigil, huwag kang susuko. Yun lang naman ang importante, di ba? Yung hindi tayo tumigil. Huwag kang tumigil. Imagine mo, meron ako ngayon isang downline, kahapon at kagabi, isang araw, pinaliwanagan niya ng business, kakilala niya, on the spot, di ba? Sumali. Kagabi, pinaliwanagan ng business, ng multiple accounts, kay Upline Jobert ba yun? Pangalan niya? Di ba? Yun, di ba? Ang tagal niya hindi nakapagpasali. Siguro months, 6 months ata eh. Andun ata si Cordelisa ngayon. Di ba? So, nung nalaman ko na may napa-on the spot siya, sabi ko, deserve niya yan. Bakit 6 months siyang hindi tumigil eh? Pero may napasali siyang isa. Ito, malupit. Di ba? Si Upline Jarbert, ayan, nandiyan ngayon, nasa Saudi. Kagabi, pinaliwanagan ng business, on the spot, nag-15 accounts. O, di ba? So, deserve niya. Bakit? Hindi siya tumigil ng 6 months na walang mapasali. So, ibig sabihin, kahit mabagal ka, kahit wala kang pinapapasali ngayon, ang importante, hindi ka tumigil. Kasi kung tumigil si Flor de Lisa, okay? Kung tumigil siya ngayon, siguro wala siyang 15 accounts ngayon. Tama, kung tumigil siya ngayon, baka wala siyang napasaling Jarbert. Di ba kaya huwag ka natigil? Hindi pa kasi binibigay sa ni Lord kasi baka hindi mo pa deserve. Kaya nga sabi ko kay Upline Bolter, deserve niya yan. Bakit hindi siya tumigil eh? Hindi siya huminto. Tumuloy ka lang. Kasi bakit? Normal na mapapagod ka, magugutom ka, mapupuyat ka, marereject ka. Bakit gusto mong yumaman eh? Di ba? So wag kang titigil, wag kang hihinto. Okay lang yan, basta wag kang sumuko na abutin yung pangarap mo. Kung gaano kalaki ang pagsubok na ibinigay sa'yo ng Diyos, ganon din kalaki ang tiwala niyang malalampasan mo to. So lagi mo tandaan, walang ibibigay sa atin si Lord na pagsubok na alam niya hindi natin kayang nagpasan. Okay? Lahat na ibinibigay sa atin ni Lord, alam niya na kaya nating lagpasan. Kaya kailangan lalagpasan mo lang siya. Okay? So maraming pagsubok na dumaan sa buhay ko, maraming pagsubok na dumaan sa aming pamilya ko, pero nilabanan lang namin, lumaban lang kaming lahat. Okay? Nilagpasan lang namin lahat yan. Okay? Ngayon, ang masarap, lahat kami magkakapatid, may mga property, may bahay, may kotse, kumikita, di ba? So, ibig sabihin, lagpasan mo lang lahat ng pagsubok na yan sa problema sa pamilya mo, asawa mo, kung ano man problema mo, lagpasan mo lang yan.
Okay? So, kasi kailangan mo ng lagpasan yan, eh. 'Di ba? Ayan, next, ayan. Actually, hindi na po ito yung latest. Ito lang po yung inilagay ko kasi ito po yung pinaka-award ko na na-inspire ako, na-motivate ako. Unang pasok ko po ng top earner international, nag-top 75 po ako. Okay, sabi na friend Bolter sa akin, "Gemma, i-goal mo mag-top earner international. Kaya mo." Sabi ko, "Yes, up. Whatever it takes, gagawin ko po 'yan." Alam niyo ang ginawa ko niyan, napuyat ako diyan, napagod, nagutom. Halos hindi na po kami kumakain ata sa buong maghapon, isang beses na kami kumakain kasi hataw na hataw po kami niyan that time. Sinamahan ako ni Jemmy kung paano humataw. 5:00 na ng madaling araw may kinakausap pa po kami sa abroad. Sabi kasi ng Flame Bolter, whatever it takes, eh, tama? So, tinrabaho ko po 'yan. So, sabi ng Flame Bolter, i-goal mo na ikaw yung unang makapasok na top earner international. Yes, up. So, ang ginawa ko lang, tinrabaho ko lang 'yan, ginawa ko lang 'yan, tinrabaho ko, nagpakapuyat ako, nag-sacrifice ako. Tuwang-tuwa na po ako niyan, nakapasok ako ng top 75. First time ko po kasi 'yan na nakapasok. Ang malupit, na-awardan ako sa online lang, pero okay lang. Bakit? At least na-experience ko na mag-top earner international. So, and then sabi ko kay Friend Walter, maraming salamat sa pagga-guide mo. 'Di ba, andiyan ka palagi, na-goal ko po yung top 75. Sabi niya sa akin, hindi pa 'yan. May itataas pa 'yan. Huwag kang pumayag na sabit ka lang. Sabi niya sa akin, trabahuin mo ulit, 6 months goal. Kailangan mag-top earner ka ulit international. So, tinabaho ko ulit siya, kinonsistent yung galaw. Okay, nakinig palagi kay upline, nag-commit kay upline, dinamihan yung kausap, napapagod na yung panga namin kakasalita. Di ba? Hanggang na-goal ko po, mag-top 51. So, tumaas ng konti. Sabi ko kay Upline Bolter, grabe, thank you talaga. Baliw na naman ako niyan. Sabi ko kay Upline Bolter, thank you talaga, nag-goal ko yan. Sabi niya sa akin, hindi pa yan. Yung upline natin, hindi po nakukontento yan. Sabi niya sa akin, hindi pa yan. Sabi ko, naman to sa upline Bolter, panay pagol ng pagol. Di ba? Sabi niya, hindi pa yan. I-goal mo, mas mataas pa dyan. Yes, up. Sabi ko sa kanya. Ayan. Nag-top 55 po ako. Siyempre, gano'n naman po talaga ang negosyo. Hindi naman laging mataas, hindi laging malakas. Pero sabi ko sa upline Bolter, bumaba po ako. So instead na malumural ako that time, hindi. Sabi na upline Bolter sa akin, bumawi ka. Kailangan mong taasan yung ranking mo kasi may mga taong nag-aabang sa'yo. May mga tao ka at grupo ka na nag-aabang sa'yo. So, ang sumunod po niyan, itong last lang, nag-top 31 po ako sa buong uno. Okay? Nag-international top earner ako, top 31, nag-top 37. So, hindi na po siya, no? Pero, I'm so blessed kasi nga, nagawa ko pa rin maging consistent international top earner simula nang pumasok ang pandemic. So, inuulit ko, sabi nga ng mga uplines, madaling maging top earner pero mahirap maging consistent. So, yung top earner na yan, nakikita nyo po yan, pero hindi nyo nakikita kung paano namin tinatrabaho yan. Di ba? So, yun, pinanindigan ko lang, sinabi ko lang na kailangan, pride ko na sa sarili ko na kailangan, whatever it takes, gagawin ko yung part ko para lang makapasok dyan. Pero alam ko naman na hindi naman laging malakas, hindi laging mabenta, parang ganon, di ba, sa negosyo. Pero sabi nga nila, kailangan mong gawin yung part mo para makuha mo yung pangarap mo para sa pamilya mo. Okay? So yan, dahil nag-top earner, Jumeke po ako niyan, no? 385,000, sabi na friend Bolter sa akin that time, Gemma, i-goal mo kalahating milyon. Yes, up, whatever it takes, gagawin ko yan. So, na-goal ko po ang 385,000. Hindi ko po na-goal yung 450,000. Pero sabi ko, okay lang. Bakit? First time ko magkaroon ng cheque na nakapangalan sa akin, 385,000 ang pera. So, balo na balo po ako dyan that time. Okay, si Jamie, balo na balo dyan. Sabi niya, grabe te, ang lupit ng cheque mo. Diba? So, yun. Naging resulta ko po yan sa paghataw ko. Diba? Worth it lahat ng pagod, ng puyat, ng gutom. Okay? So, yan, nagkaroon ako ng cheque. Yan, nakaipon po ako ng pera, bumili po ako ng property ko. Yan po yung unang property ko po dito sa Bulacan. Nakabili po ako ng condominium. Bakit black up mga appliances po? Mahilig po ako sa black.
Okay? And ang sarap lang kasi yan po yung unang-unang tinarget ko talaga nung nagkakotse ako. Sabi ko gusto ko magkaroon ako ng kahit maliit na bahay lang, kahit condominium lang kasi nga bakit? May mga anak po kasi ako, ang goal ko yung mga anak ko makuha ko na sila, 'di ba, sa probinsya at makasama ko na kasi sila everyday. Kasi tandaan niyo po, ang bata minsan na maging bata. 'Di ba ang bata hindi po habang buhay bata po 'yan, lumalaki 'yan. Kaya ikaw, kung yung mga anak mo maliliit pa 'yan, trabahuin mo na 'to para makasama mo na sila. Okay, kasi mas masarap na kasama mo sila habang lumalaki sila. Okay, so 'yan 'no, grabe 'di ba, nakakabaliw. 'Yan maliit lang na resulta 'yan kumpara sa mga ibang upline. Pero sa akin malaking achievements na 'yan, yung makasama ko yung mga anak ko habang kumikita po ako ng pera. Okay? So ayan, isa pa ako sa na-awardan ng Millionaires Club. 'Di ba, sa buong Scorpions, sa buong Uno, na-awardan na rin po ako ng Millionaires Club. 'Di ba, actually may singsing po kami ng, Millionaires Club sa buong Uno. Na-awardan na rin po ako ng Properties Achiever, Car Achievers, and sa buong Scorpions, kumita po ako ng 3.9 million simula po ng pandemic. Imagine niyo po mga upline, 3.9 million kinita ko po 'yan panahon ng pandemic. So last year lang po 'yan. So ibig sabihin kung 4 years po yung pandemic, okay, 4 years ko pong kinita 3.9 million. Puwede na 'yan, okey lang kung maliit, maliit lang po 'yan kumpara kay Upline Bolter, kay Upline Ray. Pero sa akin, okey na 'yan. Bakit? Ang tagal ko nagtrabaho, never akong kumita ng milyon. 'Di ba? Tinrabaho ko 'yan ng 4 years. Eh, sa trabaho ko 13 years ako nagtrabaho, hindi nga ako kumita ng milyon, eh. Tama ba? So, ganyan kaganda yung business na ginawa natin na ginagawa natin. Okay, kung gusto mong kumita ng milyon, trabahuhin mo siya. Okay, kung gusto mong kumita ng milyon, malaking trabaho at maraming trabaho ang dapat mong gawin. Pero kung ang income mo lang at ang gusto mo lang is 1,000 lang every week, puwede ka pa matulog-tulog diyan. Pero kasi kami ang goal namin kumita ng milyon, so ibig sabihin bawal po kaming patulog-tulog. Okay? So ayan 'no, nag-top 20 po ako sa buong Scorpions. 'Di ba, overall top earner po 'yan. So, I'm so blessed din kasi nga, 'yan na consistent pa rin mag-top earner. Okay, sa buong grupo ng Scorpions, 'di ba, and then sa buong grupo ng Voltage. And I'm proud na, still 'di ba, mula ng pandemic hanggang ngayon, hindi pa po ako nalalaglag sa 1 to 5 ng buong Voltage. Oh, 'di ba? So, kailangan mo ng trabahuhin, kailangan mo ng, gawin lagi yung itinuturo sa'yo ng upline mo. Kung gusto mo maging top earner, magpa-guide ka lang palagi sa upline mo, huwag kang papayag na hindi mo makukuha yung mga bagay na meron po kami. Okay, so 'yan, si Upline Bolter, yung rest house niya dati, baliw na baliw kami diyan. 'Di ba, nung una wala pang bahay, ngayon nagkaroon na ng bahay, hanggang ngayon 2 building na po 'yan. 'Di ba, bakit ako nag-picture diyan? Kasi ina-attract ko yung sarili ko. Ako po kasi mahilig ko po ang hilig ko po i-attract yung sarili ko. Dati nung wala akong kotse, ina-attract ko yung sarili ko, lagi lagi ako nagpapa-picture sa mga kotse. Sabi ko dati ngang time magkakakotse ako. And then lagi ko sinasabi sa mga nakakausap ko na na magkaka-condo ako. So dumating po yung time na nagka-condo ako. And then yan po, ina-attract ko yung sarili ko. Sabi ko dati ngang time magkakaroon ako ng sarili kong rest house. So alam ko mangyayari po yan. Okay, so kaya kailangan i-attract mo lang yung sarili mo. Kung yung upline mo may kotse ngayon, may bahay ngayon, may mansion ngayon, i-attract mo lang yung sarili mo. Dati ngang time magkakaroon ka rin ng ganyan. Okay, so no, ayan, never na naranasan ng nanay namin magdibu. So ang ginawa namin, pinaranas namin sa kanya yung dibu. Nag 16 years old po siya diyan. Hindi po niya akalain na magaganyan siya. Sinurprise po namin 'yan. 'Di ba ang sarap na habang humahataw ka para sa mga magulang mo, sa nanay mo, sa mga anak mo, 'di ba? So pinaranas namin sa kanya magdibu, may ano pa 'yan, may bouquet po 'yan. Nung last December, binigyan namin yan ng money bouquet worth 50,000. Nung December lang, binigyan ko po yan ng 20,000 cash. 'Di ba? Maliit lang po yun. Pero okay lang. Nung tindera ako sa Baclaran, hindi ko nga nabibigyan ng pamasko yan eh. 'Di ba? So kami magkakapatid, wala po kami ibang hinahangad kundi mabigyan ng magandang buhay yung nanay namin. 'Di ba? Kasi bakit? Nag-iisa na lang po kasi yan eh. 'Di ba? Yung mga kapatid ko, ayan, pinagtutulungan namin na mai-survive yung nanay namin na kahit wala siyang trabaho, may pera siya. 'Di ba? Pinapagawa namin ng bahay yan ngayon sa Nueva Ecija at ang good news,
Sabay-sabay po kami nagpapagawa ng bahay ngayon. Okay? So, yan. Ito po yung grupo ko sa buong Voltage. Thunderbolts po ang pangalan. Actually po, hindi ko pa po siya na-edit, di ba? And dati po, nag-203 ako. Pero nung nakaraang Wednesday lang, nag-223 po ako. Di ba? Consistent na po yan na nag-200. And dati ako lang mag-isa. Di ba? Ako lang mag-isa. Di ba? Walang kasama, walang grupo. Di ba? Ako lang dati yan. Wala pong ibang naniniwala sa akin. Kung ikaw mag-isa ka pa lang ngayon, paniwalaan mo yung sarili mo. Dating ang time, magkakaroon ka ng sarili mong grupo. Lagi mo tandaan, lahat magsisimula sa'yo. Kailangan magsimula muna sa'yo bago magsimula sa ibang tao. Okay? So, yan po yung grupo ko, Team Thunderbolts, di ba? So, kung Thunderbolts ka, di ba, kumaway ka dyan. Ayan. And, ayan, ginawa na naman ako na Upline Volter, kumita ng kalahating milyon ulit. So, hindi ko pa rin siya target, konti pa lang, di ba? May cheque po ako dyan, worth 440,000. And then, ang Sodexo ko po dyan is 424,000. Di ba? Pero sabi ko nga, okay lang, never po akong kumita ng kalahating milyon. Di ba? Ang malapit na part, buntis po ako niyan. Nung nag-goal ko po yan, buntis po ako. Naglilihi po ako. Ang masarap na part po niyan, na consistent po pong kumita ng 100,000 every month habang nagbubuntis po ako. Okay? So, ayan, ang Sodexo ko po dyan, 24,000, pero nitong December, ang Sodexo ko is almost 52,000. Di ba? So, ang sarap, di ba? Pambili mo ng grocery mo. Ngayon nga, sabi nga natin, Walter, mag-ano tayo, mag-iipon tayo ng cheque. Hanggang December, hindi natin ikikilik yan. Sabi ko, kung magkano kaya aabutin ng cheque ko, diba? Kalahating milyon na. O, di ba? So, ina-attract ko na naman yung sarili ko. So, malay mo, mangyari, di ba? So, wala naman imposible, lalo sa uno. Lalo pa kay Lord. Di ba? So, ma-challenge ka, guys. Kasi bakit buntis nga ako, nagawa ko pong kumita ng ganyang kalaki. What more pa kaya ikaw? Di ba? So, dahil kumita na naman, bumili po ako ng Ford Expedition. Di ba? Actually, ayaw ko talaga niyan. Ang nakalagay po sa dream board ko, ang goal ko for 6 months is magkaroon ako ng Ford Raptor. Okay? Kaya lang, syempre dahil yes, upline ako, sabi na upline Mark sa akin, Gemma, bakit magpa-Ford Raptor ka? Marami na naka-Ford Raptor sa buong puno. Di ba? Bakit hindi mo i-try mag-Ford Expedition? Sabi niya sa akin, kapag sinabing Ford Expedition, tapos ikaw pa yung kauna-unaang babae na naka-Ford Expedition sa buong nag-uuno, nakakabaliw yun. Sabi ko kay upline Walter, sino po ba yung naka-Ford Expedition na babae sa buong nag-uuno? Sabi niya, wala akong kilala. Okay, sige, Mark, kunin ko na po yan, bilhin ko na. Okay, kasi bakit hindi naman po yung sasakyan yung kinuha ko dyan eh. Ang ginawa ko dyan para mag-yes upline. Kung bakit ako nag-yes upline, kasi nabaliw ako sa title na kapag sinabing babaeng naka-Ford Expedition, si Gemma Mabulay yun. Di ba? Ang nagmamayari niya si Maha Salvador eh. Di ba? Gamit niya sa wildflower na palabas. O di parang si Maha Salvador na rin ako. Di ba? So actually, V8 po ang makina niyan. Karamihan po nang gumagamit yan ng mga politiko. Napakalakas po sa gasolina niyan. Pag pupunta po ako ng Bulacan, bahay ko sa Bulacan, pupunta ako sa Calamba, sa bahay ko, 1,500 balikan po yun. Okay? Kapag medyo traffic, 2,000 pa. O, di ba? Dadaan ka pa ng Skyway, 1,000 balikan. O, di ba? So, sobrang mahal. So, kaya, mahal na mahal ko yung Ford Expedition ko na yan. Kasi, hindi niya ako binigo every time na may mga aksidente. Kasi, naranasan kong magkaroon, maplatan ng gulong dyan. Naranasan ko na maputukan ng gulong. Pero alam mo yan, ganun yung benefits niya, na bigla na lang siyang hihinto at never mo mararamdaman yung wiggle. Diba? So, yun po yung kotse ko na pangalawa. Okay? Pero guys, hindi nakakabalo yung resulta. Alam nyo kung ano yung masarap part dito? Hindi po yung kotse, hindi po yung bahay, hindi po yung mga property. Ang masarap part dito, mga uplines, alam nyo kung ano? Yung time freedom and financial freedom. Na kung saan, no, 30 years old pa lang ako, retired na ako bilang empleyado. Sabi nga ni Upline Tere, isa sa mga idol ko, retire young, retire rich. Diba? So, nag-retired po ako ng mas maaga, ng mas bata. Diba? So, ngayon, mas bata po ako magpapayaman. O, diba? Bata pa naman po ako, 26 years old pa lang po ako. Okay? Halata naman, diba?
Tama. So, ayan. Eto na po yung, panibagong, resulta ko. Binili ko lang po yan last April. Okay, house and lot naman po. Actually, kung i-stalk niyo po yung Facebook ko, pinapagawa ko na po yan ngayon. 'Di ba, pinapa-renovate ko. Total, ano yan, overall total renovation po yan. Bakbak po lahat ng nasa ibaba niyan, pati sa taas. So, ang masarap lang na part, sabi ko nga sa mga kapatid ko kanina, ang goal ko ngayon matapos yung bahay ko within 3 months, and then kapag natapos yan, mag-a-another goal na ulit ako. Okay, so kasi pinapagulo ko ni upline Bolter is sports car naman daw. 'Di ba mangyayari 'yon, 'di ba? Kasi bakit sinabi ng upline ko, eh, kaya ko, eh. So, ibig sabihin kaya ko talaga, 'di ba? And ayan, last month lang galing po kami sa Baguio, nakabili po kami ng property sa Baguio ng mga leaders nila upline Bolter. Hindi ko pa po kasi na-edit diyan, 'di ba? And ayan, ang masarap lang na part, 'di ba, nakapunta po kami sa resort ni upline Ray, and isinakay niya po kami sa speedboat niya ng mga leaders ko. Ayan, sila Ricky, 'di ba, si Grace, si Jemmy, si Risa, sila Lynn. So, mga leaders ko 'yan, and then core leaders ko na alam mo 'yun, ang sarap lang kasi libre, tapos si upline Ray pa yung driver ng speedboat mo, speedboat niya. 'Di ba, ang sarap, 'di ba, na alam mo 'yun, grabe yung mga resulta ng mga upline. Kung may speedboat si upline Ray, magkaka-speedboat din tayong lahat. Kung may rest house si upline Bolter, magkaka-rest house din tayong lahat. Kung may mansion si upline Mark, magkaka-mansion tayong lahat. Ibig sabihin kung ano yung mga meron yung upline natin, magkakaroon din tayo. Okay? So, yan, ito na po yung mga may resulta sa grupo ko. Actually, yan na po yan, lahat sila. Ito po yung akin, yung kotse ko. Yan, for the expedition, and then, yung kulay blue, sabay ko po yan na ginagamit, palit-palitan. Si Jose Loni Papna, nakita ko siya dyan ngayon, nasa Mindanao po yan. Isang teacher, part-time ginagawa, nagkakotse ng dahil lang din po kay Uno. Okay, so si Lingeling Garcia na dating former office staff, may properties, may kotse ng dahil kay Uno. Si Linda Namuro, 'di ba, isang professional teacher ng college, 'di ba? Ngayon may kotse ng dahil kay Uno. Si Mary J. Asuncion, ayan. From Korea, citizen sa Korea, may property and then may condo ng dahil lang din kay Uno. And ito po si Grace Mabulay, and then si Gemily Suico Mabulay, 'di ba? Mga kapatid ko po 'yan. Si Grace naka Montero Sport na ngayon, pangalawang kotse niya. Si Gemmy Mabulay, naka-sedan siya ngayon, pero ngayong taon nagpapagawa po siya ng bahay ngayon, napakalaki ng bahay na pinapagawa niyan. And then, ngayong taon na 'to magpo-Fortuner 'yan. 'Di ba? Si Rizally Bobis, kumari ko 'yan, and then si Marlene Padilla. Ayan, so mga negosyante. Mga negosyante po 'yan na nagtiwala lang din po sa akin, at ngayon may mga kanya-kanyang kotse at na mga resulta, at may kanya-kanyang grupo. And sa buong grupo ko ngayon, 4 po silang may sariling body and soul. Okay? So, imagine mo, 'di ba, iba't ibang background, pero ngayon may resulta na dahil lang din po kay Uno. Lahat po 'yan mga top earner din po 'yan. Okay? And 'yan, bago po ako matapos, 'di ba, ito po yung last page ko. Iiwanan ko po sa inyo yung Bible verse na pinaka-paborito ko sa lahat. 'Di ba? Sa Galatia 6 verse 9. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Okay? So, wag kang, sabi nga natin, Bolter, mission muna bago komisyon. Gumawa ka muna ng mabuti sa kapwa mo, sa mga downlines mo, tumulong ka sa bawat grupo, sa ibang grupo. 'Di ba? Kasi pag gumawa ka ng mabuti, sa takdang panahon, ibibigay ni Lord sa'yo kapag deserve mo na. Basta aani ka, wag na wag ka lang susuko. Okay, so yun lang mga uplines. Maraming maraming salamat po.